Isang napakagandang taon at mapagpalang araw sa ating lahat. Kabanong, kayanggaw at mga kabangers, maraming salamat sa walang sawang pagbibigay sa amin ng magagandang kwento na puno ng aral sa buhay. Naalala ko tuloy ang sinabi ng mga namayapa akong mga magulang na dito sa mundong ito ay mas tinitingnan ng mga tao ang katayuan sa buhay, na ito ang nagiging dibisyon at dahilan ng respeto sa isa't isa. Pero sa katapusan, kapag pare-pareho na tayong nakalubog sa lupa, parehong lupa lang ang tatabon sa atin. Parehong uod lang ang kakain sa nabubulok nating katawan. Iisa lang ang sukatan ng lahat pagdating sa kamatayan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Cyrus. 35 years old at hindi ko tunay na pangalan. Galing ako sa mayamang pamilya, bilyonaryo. Pero hindi kami yung mga nababalitang kontraktor na gumagawa ng mga ghost projects. Mayaman man kami, pero hindi namin ito pinangangalandakan. Itong isang bagay na may pagmamalaki kong natutunan ko mula sa namayapa kong mga magulang. Dahil nag-iisa lang akong anak, ako na ang nagmana ng mga naiwan nila. Ipinagpatuloy ko ito hanggang sa mas lalong lumago. Pero nanatili pa rin ang mga pako na nakatungtong sa lupa. Hindi ko itinuturing na iba ang sarili ko sa simpleng mamamayan. Dahil kung wala sila, ay wala rin ako sa katayuang ito. Ang ibabahagi ko ay isang sikreto, kaya hindi na ako magbabanggit ng kung ano-anong lugar, para na rin sa proteksyon ng nakararami. Nawa po'y magustuhan nyo ang aking ibabahagi. Kung handa na kayo makinig, kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. Pakibisita at pakisuportahan na rin ang iba pa nating mga channel, ang Pamela Clamil Channel at ang Kabanong version 2.0. Kung wala sa mga nabanggit ko ang channel na mapapakinggan nyo na nagnanarita ko, yung channel na yon ay malamang ninakaw ang ating mga audio recordings. Huwag po nating suportahan. Mag-unsubscribe tayo dito. Naglalambing ako sa inyo na sanay yung 3 channel lang ang ating suportahan. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Hindi ako ipinanganak na bayani, kabanong. Katulad ng sinabi ko na isinilang ako sa katahimikan. Sa isang mundong sinasabi nilang may gintong kutsara sa dila. Mapera mga magulang ko, sina Nanay Penko at Tatay Jake. Marami silang lupain at may kapangyarihan din. Pero wala silang itinatagong kapalpakan o kabuktutan. Bata pa lang ako'y mulat na ako sa katotohanan na ang tunay na yaman ay hindi sinusuot, hindi sinisigaw, at lalong hindi ipinangangalandakan. Ang yaman, ayon sa tatay ko, ay parang patalim. Kung ipapakita mo, may masasaktan, o pwedeng ikaw man o ang ibang taong nakapaligid sa iyo. Ako po uli si Cyrus, brusko, tahimik, at sa mata ng marami ay isang ordinaryong lalaki lang ako na mas gustong kumain sa karinderya kaysa sa mamahaling restaurant. Hindi ako mahilig sa relo, alahas o magagarmong kotse. Kung makikita mo ko sa kalsada, aakalain mong isa lang akong manggagawa o kontratista o isang taong sanay sa alikabok at araw. At gusto ko naman po yun, kabanong. Kung tutuusin, ay masanay ako sa ganon kaysa sa pakikipagsosyalan. Kung minsan, ito rin ang madalas naming pinagdidiskusyonan ng Nanay Penko ko. Lalo na kapag meron silang gathering at mga mayayamang negosyante ang mga dumadalo. Nay naman, hayaan niyo na po muna ako sa gusto kong gawin. Pasensya na po kung ayaw kong umatin ngayon sa mga sosyalan moment nyo. Kasi malamang
Erereto-reto na naman niyo ako sa mga kaibigan yung negosyante sa mga anak nilang babae. Alam ko pong wala namang masama ron. Pero para kasing binibili ang pag-ibig kapag ganun eh. Hindi naman po lahat nabibili ng pera. Lalo na ang true love. Kaya pagpasensyaan niyo na po ako kung mas pipiliin kong mag-stay kasama ng mga manggagawa natin sa pabrika. Tsaka doon po sa taniman. Nay, I love you po ah. Huwag na po kayong magtatampo. Dahil baka isang araw makadalo rin naman ako dyan. Si Tatay Jake, madali niya akong nagigets, kabanong. Pero ang nanay Penko ko, madalas talaga kailangan ko pang daanin sa malambing na usapan. Mas gusto ko talaga ang simpleng buhay. Kahit na mayaman kami at sa likod ng payak na kasanayan kong ito, ay may isang sikretong buhay na hinuhubog ng dugo at ginto. Katulad ng nauna kong nang nasabi, ang pamilya namin ay matagal ng mayaman. Pero lilinawin ko lang na hindi kami galing sa politika at lalong hindi sa ilegal na mga negosyo. Lupa ang pundasyon ng aming angkan. Malalawak na lupain sa Visayas, mga asyenda at rancho na minanapa ng aking lolo sa tuhod. Mula roon, lumago ang aming puhunan simula sa agrikultura, logistics at iba pa. Nakalaunan, kabanong, ay nagkaroon din po kami ng mga tahimik na investment sa technology at transportation. Hindi kami headline sa dyaryo. Ayaw kasi ni Tatay Jake ng ganon. Kaya hindi rin kami naging laman ng mga chismis sa mayayamang tao. Sa term po ngayon, low-key lang talaga ang buhay namin. Sadyang ganun kami nasanay mamuhay. Kabanong, maaga rin akong naturuang magbilang ng pera, lalo na ni Tatay Jake. Tinuruan niya ako hindi para ipagyabang ito, kundi para unawain ang bigat ng paghawak nito. Palagi niyang sinasabi sa akin ang kahalagahan ng pagiging masinop sa tuwing nakakausap kami. Thank you, Tay. Ngayon po mas naiintindihan ko na ang kahalagahan ng pagiging masinop sa pera. Tama po kayo. Sa bawat pisong kinikita ay may katumbas na responsibilidad. Hindi po talaga natin kailangang mang-apak ng buhay ng iba para gumaan ang buhay natin. Dapat magsikap tayo. Hindi mang-angkin ang hindi natin lupa. Dahil kapag ganon, maraming apektado at marami tayong magiging kaaway. O sige po, Tay. Pag-iipunan ko po. Para sa susunod, ako nang bibili ng sarili kong lupain gamit ang pera na pinag-ipunan at pinaghirapan ko. Marami po talaga akong natutunan sa tuwing magkausap kami ni Tatay. Napakalawak po ng pangunawa niya sa mundo. Kaya rin siguro siya yumaman ng husto dahil palagi niyang sinasabi na kailangan maging mabuting katiwala tayo. Kaya nung 22 taong gulang pa lang ako, ipinagkatiwala na sa akin ang malaking bahagi ng negosyo. Hindi dahil henyo ako, kundi dahil natuto ko kay nanay at tatay sa pagiging madisiplina. Unang-una sa sarili, pangalawa sa paghawak ng pera, at pangatlo ay ang pakikitungo sa mga tao. Bukod sa mga ito, ay may isa pang pamana ang aming angkan. Isang pamana na hindi nakasulat sa anumang titulo o kontrata. Ang pakikipagsagupa sa kadiliman. Tandang-tanda ko pa, kabanong, at hindi ko makakalimutan yon. 14 years old pa lang ako nung una ko makita ang isang aswang. Isang kaibigan ko sa baryo ang biglang namatay. Sabi ng lahat, inatake raw sa puso. Ngunit alam kong may mali. Nakita ko mga marka sa kanyang lieg ni Leroy at hindi ito ordinaryong kagat lang ng hayop. Mas lalong hindi rin gawa ng tao. Nakita ko ang takot sa mga mata na matatanda. Ang katahimikan na tila mas maingay pa sa sigawan. Nung gabing yon, dinala ako ni Tatay Jake sa isang lumang silid sa ilalim ng aming bahay. Doon niya unang binuksan sa akin ang lihim ng aming angkan. At doon din nagsimula ang pagsasanay ko. Hindi to parang pelikula. Walang magagarbong armas, walang instant na lakas. Ang unang itinuro sa akin ay takot. Kung paano ito kilalanin at kung paano ito hindi hayaang maghari. Sumunod ng disiplina. Paggising bago magbukang liwayway,
pagtakbo sa bukid, pag-aaral ng dasal at ritual, pag-unawa sa mga lumang aklat na amoy alikabok at dugo. Tinuruan ako makinig sa kapaligiran kahit wala akong napapakinggan dahil sa katahimikan. Doon na rin ipinakilala ni Tatay Jake sa akin si Mang Jaek, ang antingerong naging guro ko. Siya ang nagturo sa akin ng mga agimat, ng tamang paggamit ng asin, mga pangontra at iba pa. Siya rin ang nagmulat sa akin na ang aswang ay hindi iisang uri lamang. May mga lahi sila, may mga paniniwalang sinusunod katulad natin, at may mga pinunong mas matanda pa sa kasaysayan. At higit sa lahat ay itinuro sa akin ng Mang Jaek na ang manunugis ay hindi dapat magalit, dahil maraming pagkakataon na nilalamon ako ng pagkainis, lalo na kapag palpak ako sa mga ginagawa ko. Ay naku, ayaw ko na, Mang Jaek. Ay, bakit ayaw mo na? Bakit naman? Wala pa nga tayo sa kalagitnaan eh. Naiinis na ako eh. Hindi ko makuha-kuha yung tinuturo niyo sa akin. Di yata ako para dito, Mang Jaek eh. Dahil lang sa naiinis ka at hindi mo makuha yung tinuturo ko eh, naisip mo na kagad na baka hindi ka para rito? Opo, ganun na nga po, Mang Jaek. Sa tingin mo ba dinala ka rito ng tatay mo dahil lang siya wala? Hindi ko po sigurado. Kapag nasa estado tayo ng galit o kahit anong emosyon, hindi tayo kaagad dapat nagdidesisyon. Dahil baka sa huli pagsisihan natin to. Ano pong ibig sabihin nun? Lalo na kapag galit tayo. Dahil ang galit, isa yan sa paboritong sandata ng kadiliman laban sa atin. Paano niyo naman po nasabi? Kapag galit tayo, nawawala tayo sa katwiran. Naapektuhan nito ang ating desisyon at ang pagnanais na magpatuloy. Gustong-gusto yun ang kaaway natin dahil doon nila tayo madaling matatalo at madadali. Ganun po pala? Oo, kaya sa susunod, kapag ganyan, huminga ka lang ng malalim. Mga 3 beses o higit pa. Dahil pakakalmahin nito ang damdamin at isip mo. Makakapag-isip ka uli ng tama. Sige, gawin mo. Sige po. Inhale, exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Anong pakiramdam mo ngayon? Aba, tama po kayo, Mang Jaek ah. Gumaan nga ang pakiramdam ko. Mahusay. Di, tayo mo nang gawin ulit yung ginagawa mo kanina na hindi mo matapos-tapos. Naisa niyo po ako nun, Mang Jaek ah. Habang lumalaki ako, Kabanong, ay sabay na lumalalim ang aking dalawang buhay. Sa umaga, ako ang negosyanteng tahimik magdesisyon. Maingat sa pagwaldas ng pera at walang arte sa pakikitungo. Sa gabi naman, ay ako ang naglalakad sa mga lugar na iniiwasan ng iba. Sa mga lugar kung saan nananahan ng mga alagad ng kadiliman. May tuturing ko nga ang sarili ko na si Batman, kaya paborito ko siyang superhero. Ang kaibahan lang namin, bukod sa walang nakakaalam na mga ikinikilos ko, maliban sa alagad ng kadiliman, hindi ko rin itinuturing na superhero ang aking sarili. Ang bayani para sa akin, Kabanong, ay yung mga taong araw-araw nakikipagsapalaran na maitawid ang buhay nila sa pang-araw-araw. Ganun ang sabi ni Tatay Jake at Mang Jaek. Sa halip na tawagin kaming bayani, mas kilalanin namin ang aming sarili bilang tagalinis ng kalat ng kadiliman. Pero hindi naman kami basta-basta nangingialam sa galaw ng mga aswang at iba pang nananahang kampo ng kadiliman. Meron din kaming sinusunod na alituntunin. Parang isang lihim na batas sa ilalim ng pagpapatupad ng hindi pangkaraniwan, kung saan ay hindi nasakop ng mga normal na tao. Kapag may aswang na nagiging sakim, kapag may lahing lumalabag sa sinaunang kasunduan na huwag gambalain ng mga inosente, dati ay isa si Tatay Jake sa tinatawag. Pero ngayon, ako na ang nakalinya sa aming pamilya. Hindi ako naniningil ng bayad, Kabanong, at lalong hindi rin humihingi ng pasasalamat. Ang kapalit lang ay katahimikan. Mang Jaek, ito na lang po natira sa katawan ng aswang na
pinahahunting sa akin. Ano naman ang gagawin mo dyan sa singsing na yan? Hindi ko po alam eh. Baka lang mag-iiwan lang yan ng bakas ng aswang na napatay mo. Itapon yan at ipaagos mo na lang sa ilog bago pa masundan ng amoy. Opo, sige po. Ay, siya nga pala, Cyrus. Po, Babalik na ako sa probinsya. Tapos na naman ang libing ng mga magulang mo. Wala na rin sigurong dahilan para manatili ako rito. ganun po ba? Pero pwede naman po kayo mag-stay dito hanggang kailan nyo gusto. Malawak para sa atin tong mansyon na ito. At alam mo naman na mas komportable ako sa gubat. Mas tahimik. At mas madali kong nakakapaniig ang dapat kong makaniig. Kung ano po ang desisyon nyo. Sige po, ipapatid ko na lang po kayo sa mga tao ko. Salamat. Magpapahinga na ako. At inuulit ko lang. Itigil mo na ang mga pangongolekta ng mga kagamitan ng mga napaslang mong aswang. Sabay-sabay mo na yung ipaagos sa ilog. Dati pa naman kitang sinabihan na huwag mag-iiwan ng bakas nila, hindi ba? Ikaw talaga, Cyrus ka, oh. Sige po, susundin ko po yung mga sinabi ninyo. Itatapon ko na po bukas. Abay, ngayon mo na gawin. Huwag mong maliitin ang kakayahan ng kadiliman. Hindi porket protektadong mansyon mo laban sa kanila magpapakampante ka na. Hindi ko naman nakaliktang ituro sa iyo na 10 beses na mas malakas ang pang-amoy nila kaysa sa mga tao at hayop. Pag mong baliwalain ang sinabi ko, ha? Bago pa may hindi magandang mangyari. Opo, naintindihan ko naman po eh. Salamat po ulit sa pagpapaalala. Ginawa ko nga ang sinabing yun ni Mang Jaek. Pinanood ko sa ilog ang mga kagamitan ng mga napatay kong aswang. Wala kong itinira kahit na isa. Kung tutuusin ka, Banong, matagal ko nang alam yon. Hindi ko lang talaga maiwasan na kolektahin yon sa hindi ko rin maintindihang bagay. Siguro, iniisip ko na lang na yun na ang nagsisilbi kong trophy sa bawat aswang na napapatay ko. Pero alam kong mali yun. Pagkatapos ng libing ni Tatay Jake, ilang taon din akong namalagi sa mansyon para sa pagpapatakbo ng mga negosyong naiwan sa pangalan ko. Hindi na nga rin kami nagkita pa ni Mang Jaek dahil halos hindi na ako nauwi sa rancho at asyenda namin sa probinsya. Ipinamahala ko na kasi kay Tio Cuenca ang pamamalakad doon. Nag-iisa siyang kapatid ng nanay ko. At dahil wala rin namang asawa at anak, kaya hinayaan ko siya sa negosyo. Naging maayos naman ang takbo ng pamamahala niya habang nandito ako sa Luzon. Lilinawin ko lang, Kabanong, na walang alam si Tio sa kung ano ang meron sa akin bilang isang manunugis na mga aswang. Lumipas pa ang mga araw, linggo, buwan at taon, ay ganun pa rin ang naging takbo ng buhay ko. Kilalang simpleng negosyante sa umaga at pagsapit naman ng gabi ng pangangailangan, kilala ko ng mga alagad ng kadiliman bilang tagalinis at manunugis nila. Sinigurado ko talaga na payapa ang gabi ng nasasakupan naming lugar at yun ang pinakamatagal kong naibigay. Hanggang isang gabi ay nabasag ang lahat. Ang gabing kinuha sa akin sina Mang Mon at Manang Alisa. Ang mag-asawang yon ang nagpalaki sa akin sa mansyon. Sila ang unang bumabati sa akin tuwing umaga. Ang huling nag-aalala tuwing gabi. Mga simpleng kasambahay lang sila, pero itinuring ko na rin silang kadugo ko at parang mga magulang. Nang gabing yon, habang wala ako, pinasok ang mansyon. Ang akala ko pa nga nung una ay normal na insidente lang. Pero na makita ko ang walang buhay nilang katawan, ay dito ko naunawaan ng lahat. Na hindi to basta-basta krimen lang, Kabanong. Nagpapahiwatig ito ng isang digmaan sa pagitan ko at ng mga alagad ng kadiliman. Hindi ko naabutan o natunugan man lang ang mga nangyari. At yun ang pinakamabigat na kasalanan na pasan ko hanggang ngayon. Kung nakita ko sana, kung naramdaman ko sana ang paparating na kadiliman, baka buhay pa sila. Baka hindi ko naririnig ang kanilang mga pangalan sa hangin tuwing gabi. Baka hindi ko dala ang bigat na ito sa bawat paghinga ko. Ngunit wala ako roon. At habang wala ako,
ang mansyon na siyang tahanang itinuring kong pinakaligtas na lugar sa mundo ay naging altar ng dugo. Sir Cyrus, pinapatawag niyo raw po ako, sabi ni Aling Munding. Oo, May kailangan po kayo, sir? oo Vargas. Ano po yun, sir? At gagawin ko po kagad. Kumusta yung unang lamay ni na Mang Mon at Manang Alisa? Nandun po sa kapilya ng mansyon yung mga manggagawa. Si Aling Munding din po ang nag-aasikaso doon. Dahil umuwi po muna yung 6 pang kasambahay natin. Bali, 3 lang po kaming nandito sa mansyon. Ganun ba? Bakit sila nagsipag-uwian? Sabihin mo na hindi naman ako magagalit. Natakot po sir dahil sa nangyari. Okay. Naintindihan ko naman. Sasabihin ko na lang sa sekretarya ko na bigyan sila ng sapat na pera para kung sakaling hindi na sila bumalik dito, makapagsimula sila ng panibagong buhay. Okay po, sir. Ikaw ba, Vargas? Yes, sir. Gusto mo rin bang umalis dito sa mansyon? Sabihin mo lang maintindihan ko naman basta magpaalam ka lang na maayos. Ay, sir. Hindi po ako aalis. Katulad po ni na Mang Mon at Manang Alisa. Dito na rin po ako mamamatay, sir. Masaya ako marinig yan. Salamat, sir. Salamat sa tiwala. Ano po yung gusto niyong inumin, sir? Ipagtitimpla ko po kayo ng tsaa. Kaso, hindi po kasing sarap ng tinitimpla sa inyo ni Manang Alisa, Mabuti pa umupo ka na muna. Hindi ko naman kailangan ng tsaa Ang kailangan ko lang makakausap. Sige po. Dito na lang ako, sir. Dito ako upo sa bandang harapan ninyo. Kausapin niyo lang po ako ng kausapin, sir. Kahit magdamag, okay lang po. Salamat Vargas Mabuti na lang at madaldal ka. Saktong-sakto dahil gusto kong malinawan kung paano kayo rito napasok sa mansyon ng mga pumatay kina Mang Mon at Manang Alisa. Ikukwento ko po ng detalyado sa inyo, sir. Kung ano yung nakita mo nung gabing yon. Ang totoo po niyan, wala ako masyadong nakita Pero marami po akong narinig, sir. Tahimik po ng gabing yun at wala po kayo rito. Maaga kaming nag-asikaso sa pagtulog. Tanda ko pa nga po, yung palaging ginagawa ni Manang tuwing kakagat ang dilim. Maingat niyang sinisindihan ng kandila sa altar natin. Tapos po, tinatawag na niya ang lahat ng kasambahay para manalangin. Malamang kung nandito ako nun, tatawagin rin niya ako at pasasamain sa pagdadasal. Malamang po yun, sir. Yun na nga po, pagkabukas po ng buong ilaw sa mansyon, nakita ko naman po si Mang Mon na naglilibot sa bakuran natin. As usual po, katulad din ng dati, dala niya lagi yung lumang itak na matagal nang mapurol. Tipikal na si Mang Mon na nga yun. Tinawag ko pa nga po siya Pagkatapos namin magdasal, kumain na rin po kami at nagkanya-kanya na. Pagkatapos ko pong mag-check ng mga pinto, nagpaalam na po ako sa kanila mag-asawa na matutulog na. Tapos, bandang 10:00 ng gabi po. Anong nakita at narinig mo nun? Naalimpungatan po ako nun, sir Ang mga aso po kasi sa paligid, sabay-sabay na umungol. Saka nagsitahulan. Hindi po ako pwede magkamali sa pagkadinig ko. Hindi sila galit na kumakahuli. Hindi parang natatakot. Para pong nagtatawag din ng kamatayan yung alulong nila. Nangilabot nga po ako nun kaya hindi ko rin alam kung bakit ako naglock ng pinto ko Kahit binabawalan kami ni Manang Alisa na gawin yun. Kasi nga para mabilis niya kaming magising kapag kailangan. O tapos, anong nangyari? Habang hindi po ako makatulog, may naamoy po ako na parang alimuong na biglang sumingaw. Parang bagong hukay na hinaluan ng asupre, sir. Tapos, narinig ko na po yung malakas na katok ni Manang Alisa. Hindi niya po pinabukas sa akin yung pinto. Pero ang huling sinabi niya lang po sa akin, magdasal daw ako at huwag magbubukas ng pinto kahit na anong mangyari. Anong ginawa mo nun? Sinunod ko po siya nung una. Pero nung nakarinig na po ako ng ingay sa labas ng kwarto, lumapit po ako sa pinto. Pasimple ko pong binuksan ito tapos nakita ko po si Mang Mon na may hawak na baril. Medyo may dugo siya sa braso
Kaya natakot ako at tinawag siya. Pero sa halip na pumunta siya sa akin, pinagalitan niya po ako at sinabihang magsara at magkandado ng pinto. Tipikal na si Mang Mon nga yun. E di, nawala na siya sa paningin ko. Pero hindi ko pa rin kaagad sinara yung pinto. Sumilip-silip pa ako sa labas hanggang sa makita ko sa bandang dulo yung altar na pinagdarasalan namin malapit pa sa kusina. Nakita ko pong nakaluhod doon si Manang Alisa hanggang sa makarinig ako ng alulong ulit. Tapos putok ng baril. Kaya nagsara na po ako ng pinto dahil sa takot. Yung huling narinig ko na lang pong sigaw, yung sigaw nila mag-asawa. Tapos tumakbo na ako para magtago sa ilalim ng kama. Kaso nadulas naman ako at nauntog. Kaya nawala na rin ako ng malay. Nagising na lang po ako, may mga pulis na. Ganun ba? Pasensya na sir, kung walang masyadong natulong yung mga sinabi ko. Malaking tulong siya, Vargas. At least, nakumpirma ko na talaga kung sino yung totoong gumawa nito sa kanila. Talaga sir? Kung ganun po mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay nila? Isusumbong niyo po ba sa pulis kung sino yung pumatay sa kanila at ang malakas ng loob na nang himasok dito sa atin sa mansyon? Walang magagawa ang mga pulis. Ho? Bakit naman po walang magagawa ang mga pulis, sir? Maintindihan mo rin sa mga susunod kung magtatagal ka pang manilbihan sa akin. Siyempre naman po, sir. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, gayo po nila Mang Mon at Manang Alisa, dito na ako tatanda sa mansyon. Maliban na lang po kung paalisin niyo ako Kaya wag niyo akong papaalisin. At kahit medyo makulit ako pagtiyagaan niyo lang ako, sir. Hindi ko naman gagawin yun O sige na, salamat sa oras mo Tulungan mo na rin si Aling Munding. Kung sakaling may maganap sa akin, ipaabot mo na lang na masama kunwari ang pakiramdam ko. Sige, sir. Masusunod po. Ay, teka, bago ka umalis, kunin mo itong pulseras at isuot mo lang. Huwag mo yung aalisin kahit na naliligo ka Sige, sir. Salamat po. Welcome. O sige na, magpapahinga na ako. Kabanong pagkaalis ni Cyrus, nagsagawa kaagad ako ng kakaibang ritual na natutunan ko kay Mang Jaek. Isang ritual para makapaniig sa panaginip ang mga namayapa na. Natulog na nga kaagad ako pagkatapos. Pero sa halip na makausap ko ang sino man sa dalawa, ay iba ang ipinakita sa aking panaginip. Ang tila karugtong na mga sinabi ni Vargas nung nag-uusap kami. Nakatayo ko sa tapat ng altar, malapit sa kusina. Nakita ko si Manang Alisa na nagdarasal. Hanggang sa marinig ko ang pagaralgal na ungol ng isang nilalang. Alam ko na kagad na aswang yon na nagpapanggap pang pusa kunwari. Ang tunog ay parang laman na humahampas sa yero. Mabigat, malakas, at may kasamang mahinang halakhak na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napalingon ako sa likuran. Nakita ko nakatapat si Mang Mon sa bintana at nakatutok ang hawak niyang shotgun. Sakto naman na unang bumigay ang mga bintana sa kabilang gilid niya, kung saan hindi siya nakatutok. Isa-isang nabasag ang salamin, ngunit walang pumasok. Para bang sinusukat muna ng mga nilalang sa labas ang tapang ng mga hinahunting nila. Napatingin ako ulit kay Manang Alisa. Nagtama pa ang mga mata namin pero alam kong hindi niya ako nakikita dahil panaginip lang ang lahat. Ramdam at kita ko sa mga mata niya ang takot pero hindi siya nagpapahalata. Meron na kasi siyang idea na kung sino ako at aware silang pareho sa ganong sitwasyon. Dahil noon pa man, sinasabi ko sa kanila ni Tatay Jake ang tungkol dito na balang araw ay posibleng isa sila sa balikan ng mga kalaban namin sa kadiliman. Manang, bakit hindi po kayo nagtago? Bago ko pa matapos ang sinasabi ko, nakarinig na ako ng malakas na kalabog mula sa itaas. Ang unang aswang ay pumasok sa kusina sa pamamagitan ng kisame. Kitang-kita ko ang itsura nito. Nakabaliktad ng katawan, ang mga kamay ay parang paa ng insekto na kumakapit sa kahoy. Ang mga mata ay naninilaw at ang mga mahahabang ngipin ay nakausli, pati ang dilang naglalaway. Sumigaw si Manang Alisa sa kanyang asawa pagkakita sa nasabing nilalang. Gusto ko mang tumulong pero wala akong magawa.
Para lang kasi akong nanonood sa mga pangyayari. Hinampas ni Mang Mon ang nilalang gamit ang luma niyang itak. Pagkatapos ay sa kanya ginamit ang shotgun. Tinamaan ang balikat ng aswang, kaya tumalon ito palabas at nawalang parang bula. Tumakbo na kayo! Magtago! Mang Mon! Manang Alisa! Bilis! Kahit anong sigaw ko'y hindi nila naririnig. Alam ko naman yon dahil nasa loob ako ng panaginip. Pero ginagawa ko pa rin, Kabanong. Maya-maya, muling may humalakhak. Sinundan ito ng muling pagpasok ng isa pang aswang. Sumunod ng dalawa pa hanggang sa napalibutan na silang mag-asawa. Na-corner nga sila sa kusina, kaya nag-alala ko ng husto kahit alam kong wala na akong magagawa. Muling pinaputok ni Mang Mon ang shotgun, pero naunaan na siya. Nahawakan yun ng isang aswang at buong puwersang kinuha sa kanya at hinagis palabas. Nagwasiwas naman si Manang Alisa ng rosary, pero tinawanan lang siya ng mga aswang. Kaya ang ginawa ni Mang Mon, winasiwas niya rin ang luma niyang itak habang itinutulak palayo ang isang nilalang gamit ang dining chair. Pero dahil sa mga may edad na, hindi rin sila talaga umubra. Isa sa mga aswang ang dumapo sa likuran ng Ginoo. Kitang-kita at dinig na dinig ko, Kabanong, ang tunog ng laman na napunit matapos siyang kagatin ng aswang sa leeg. Tumakas ang masagahan ng dugo at dumalo ito sa buong katawan ng kawawang Ginoo. Napatali sa takot si Manang Alisa, pero wala rin siyang magawa. Katulad ko na napapanood lang sila ngayon. Tama na! Manang Alisa, takbo na po! Umalis ka na, pakiusap! Bumagsak si Mang Mon sa sahig, ngunit hindi siya kagad namatay. Nakita kong gumapang siya papunta sa altar kahit duguan ang katawan. Nanginginig ang tuhod niya habang nakahawak ang isang kamay sa leeg. Inabot niya ang asin at ikinalat sa sahig. Pilit na bumubuo ng bilog, ngunit huli na, Kabanong. Tinapakan yun ng aswang na may anyong halos tao. Maliit lang yun na parang bata, pero hindi ko maaninag ang muka. Para kasing may kung anong kadiliman na tumatakip doon. Nakaramdam ako ng kakaiba pagkakita sa tumapak sa paa ni Mang Mon. Parang pakiramdam ko ay kakilala ko na siya. Matagal nang kakilala. Kumusta ang pagsisilbi? Matagal ko na kayo minamatyagan. Pamilyar sa akin ang boses pero hindi ko maalala kung saan ko narinig yon. Pero bago ko pa maisip ay narinig ko nang sumisigaw si Manang Alisa. Pagtingin ko ay patakbo na siyang palabas ng kusina. Tinangka niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang kandila at dasal. Nasunog ang balat ng isang aswang, kaya napaungol ito, ngunit mabilis din namang nakabawi. Nagalit yun sa kanya, kaya hinila siya pabalik malapit sa altar at doon na siya pinagsasasaksak ng matutulis na kuko sa dibdib. Pagkatapos ay mas karumal-dumal na ang sumunod na nangyari. Hindi ko na idedetalye dahil baka masok ka pa ang makakarinig, Kabanong. Ang muling salitang narinig ko kay Manang Alisa bago mamatay ay ang pagtawag sa aking pangalan. Tumingin pa nga siya sa akin pero alam kong hindi naman niya talaga ako nakikita. Paglingon ko kay Mang Mon, umiiyak na lang siya habang pinagmamasdan ang asawang wala ng buhay. Pagkatapos noon ay karumal-dumal na rin ang ginawa sa kanya ng hindi ko makilalang aswang na pamilyar ang boses. Hanggang sa biglang napalingon sa akin ang nasabing nilalang. Pero natatakpan pa rin ang kadiliman ng mukha niya. Tanging mapupulang mata at malademonyong ngiti lang ang naaaninag ko. Nagulat ka ba dahil nakikita kita? Panaginip lang to ah. Oo, panaginip lang to. Pero hindi lang ikaw ang marunong gumamit ng kaalamang itim. Kaya ko rin yun, Cyrus. Kahit dito kayang-kaya kitang patayin. Nagulat ako nang bigla siyang sumugod sa akin. Mabuti na lang ay napadilat kagad ako at napabalikwas ng bangon. Napahawak pa ako sa dibdib dahil sa sobrang pagkabigla. Hindi ko sukat akalain na mangyayari ang ganon na kahit sa panaginip ay aatakihin ako ng kaaway.
Naalala ko tuloy ang sinabi noon ni Mang Jaek patungkol sa ritual na yun. Mag-iingat ka sa paggamit ng ritual ng pakikipag-usap at paglalakbay sa panaginip. May mga nilalang na kayang manakit kahit naroon. Hindi naman po siguro kayang gawin yun ng mga aswang. Parang teknolohiya na rin ang kaalaman ng kadiliman ngayon. Kahit ang mga aswang, nagsasanay na rin sa ritual na papantay sa kanilang kakayahan. Kaya hindi mo pa rin masasabi. Sige po, mag-iingat na lang po ako. Mas mainam kung hindi mo na gagamitin. Bakit niyo pa po itinuro kung hindi niyo naman pala ipapagamit sa akin? Hindi ito katulad ng pagsaboy ng asin o paggawa ng pangontra. Ang ritual na ito ay delikado dahil kaluluwa mo ang nakakaya. Tinuturo ko siya para maintindihan mo ang bigat ng tungkulin at pagiging responsable sa paggamit ng mga ganitong kakayahan. Napahawak ako sa dibdib at pinakalma ang sarili ko. Matapos ko yung maalala. Ngayon nga ay naiintindihan ko na kung bakit yun nasabi ni Mang Jaek sa akin. Nagdasal ako sa Panginoon bago muling natulog. Pagsapit ng kinabukasan, bumalik ako sa kusina kung saan eksaktong natagpuan ang walang buhay na katawan ni Mang Mon at Manang Alisa. Naalala ko na naman tuloy ang nakita ko sa panaginip, kung paano nila sinapit ang malagim na kamatayan sa kamay ng aswang. Pasensya na, Mang Mon, Manang Alisa. Pangako ko po na mahahanap natin ang hustisya sa gumawa nito sa inyo. Hindi ako titigil sa pagtugis sa aswang na gumawa nito. Ang aswang na yun na gumagamit din ng ritual. Makikita rin tayo. At kapag nag-cross ang landas natin, hinding-hindi kita kakaawaan. Napakuyom ako ng kamao at sa unang pagkakataon ay muli akong nakaramdam na matinding galit. Matagal na din akong naging tahimik, pero ngayong muling umusbong sa puso ko ang matinding pagnanais na mahuli na ang mga kaaway. Magbabayad ka dahil dinamay mo ang mga inosenteng tao. Sir, magandang umaga po. Nandyan lang po pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Oh, bakit ba? Wala lang po. Gumawa na kasi ng almusal si Aling Munding. Naisip kong ayain na kayo dahil hindi pa pala kayo naghahaponan kagabi. Sige, pupunta na lang ako ron sa dining area. Sige po sir, ipapanda ko na po yung kakainin ninyo. Sige, salamat Vargas ha. Pagkatapos ng libing ni Mang Mon at Manang Alisa, ay umuwi ako sa probinsya ng walang abiso. Hindi dahil gusto kong gulatin si Tio Cuenca at ang mga tao roon sa rancho at asyenda namin sa Visayas. Gusto ko kasing lutasin ng tahimik ang nangyari sa pinakamalalapit kong kasambahay at alam kong may mahahanap akong sagot sa aming probinsya. Kutob ko lang kabanong ang ginawa kong pruweba dahil importante ito lalo na kapag sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Isa ito sa itinuro sa akin ni Tatay Jake at ni Mang Jaek. Lumapag ang eroplano sa isang maliit at halos hindi nagagamit na paliparan ng aming pamilya sa Visayas bandang hapon. At dahil nga sa low-key na bilyonaryo lang ako, kaya walang seremonya o kung ano-anong pagsalubong. Katulad ng mga ginagawa ng mayayamang tao. Mula roon ay bumiyaya ko sakay ng isang lumang SUV na matagal ko nang ginagamit kapag ayokong makilala. Wala akong kahit na anong convoy at walang mga armadong mga bantay. Dahil ayaw ko rin kasing madami sila kung sakaling may mga sumalakay sa akin na aswang. Maayos naman ang naging biyahe ko kabanong. Pero bago pa man ako tuluyang makarating sa rancho, ramdam ko na kagad ang pagbabago. Sa simoy pa lang ng hangin, alam ko nang may kakaiba sa lugar. Mabigat kasi ito sa pakiramdam na parang may nakapatong sa dibdib ko. Kahit bukas sa mga bintana ng sasakyan, pakiramdam ko'y parang nakakulob ang mundo. Bakit ganito ang aura ng rancho? Anong ginawa ni Tio Cuenca rito? Siguradong magugulat siya kapag nakita akong biglang pumarito. Saglit akong huminto at pumikit. Pinakiramdaman ang paligid. Katulad ng pagsasanay na ginagawa namin ni Tatay Jake noon. Parang may humaharang nakadiliman sa pagpunta ko roon. Isang presensya na alam kong gawa ng kasamaan.
Kapag ganito ang pakiramdam ay hindi talaga ako basta-basta nagiging kampante. Dahil dito ay kinuha ko sa bulsa ang kwintas na may asul na hiyas. Sinuot ko ito, kaya kahit papaano ay gumaan ang aking pakiramdam. Nag-sign of the cross din ako at bumulong ng dasal sa hangin. Sa ganitong paraan ay maipaparating ko sa mga elementong kaanib na kailangan ko ng tulong nila. At habang tinataha ko ang mahabang kalsada papasok sa lupang sakop ng aming rancho at hasyenda, unti-unti kong napansin na mga detalyeng dati ay hindi ko kailangang pag-isipan. Ang mga puno sa gilid ng daan ay parang nakayuko at merong ipinapahiwatig. Para silang pinilit yumuko ng bigat ng puwersa na kadiliman. Ang mga damo naman, Kabanong, ay matataas na halatang hindi na ginagapas. Tila pinabayaan. Ngunit hindi rin ito basta kapabayaan. May pattern ng pagkakatubo na parang may iniwasan. Parang may lugar na parang ayaw nilang lapitan. Ano na nangyari rito sa rancho? Bakit ganito? Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Kahit suot ko na itong kwintas, kailangan kong makausap si Tio Cuenca sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy ako hanggang sa magawi ang tingin ko sa bukirin sa hindi kalayuan. Doon medyo nagtagal ang tingin ko. Ang lupa kasing dating kayumanggi, buhay at may tanda ng pagiging mataba. Ngayon ay mas madilim na. Kapag tinatamaan ng araw ay hindi ito kumikinang. Para bang natuyot na ito at hindi na dinidiligan. Pinabagal ko ang takbo ng sasakyan. Habang palapit ako sa unang tarangkahan ng rancho, napansin kong nakabukas lang ito ng hindi man lang dapat. Oh, bakit nakabukas yung unang gate ng rancho? Kailan po ito sinimulang iwan ng bukas at walang tao? Nasabi ko yung Kabanong dahil ang tarangkahan na yon ay palaging nakasara lalo na kung walang gwardya. Hindi dahil sa takot kami sa magnanakaw noon, kundi dahil yon ang unang patakaran ng lupang ito na walang basa-basa na lang makakapasok. Kahit noong buhay pa ang tatay Jake ko, nung payapa pa ang lahat, nakasara talaga ang gate dahil simbolo ito ng kaayusan. Nakabase rin ito sa patakaran ng mga kasapi ng hindi pangkaraniwan. Kaya sa larangan na ginagalawan ko, ang bukas na pinto ay hindi isang imbitasyon, kundi isa itong babala, Kabanong. Dati, bago ka man makapasok sa rancho, sasalubungin ka na ng ingay. Mga hayop, mga tauhang nakagwardya, tunog ng makina at ng iba pang ingay. Ngayon, ang tanging naririnig ko ay ang mahinang pag-ugong ng makina ng SUV at ng sariling tibok ng dibdib ko. Bumaba ako saglit. Dahan-dahan, saka ko isinara ang gate. Ang tunog ng pagsara nito ay masyadong malakas sa katahimikan, na parang sigaw sa isang silid na puno ng mga natutulog. Kumakbang ako palapit sa gate at tinawakan ng bakal. Malamig ito, pero hindi dahil sa panahon. Malamig ito na parang matagal nang hindi hinahawakan ng mga tao. Parang may kinulong na lamig sa loob ng bakal. At ngayon ay dumadaloy sa balat ko. Anong nangyari sa proteksyon ng rancho? Kaya pala ganito na lang ang pakiramdam ko sa buong lugar eh. Ay nako, ano bang pinaggagawa rito ni Tio Cuenca? Nagtuloy-tuloy ang sasakyan ko hanggang sa makapasok sa mismong loob ng rancho. Nang makita ko ang asyenda ay nagmadali ako, pero hindi mismo doon dumiretso. Sa ibang bahagi ako ng lupain nagpark. Hindi ako agad bumaba at nagmasid-masid lang sa kapaligiran. Sa loob ng rancho ay mas malinaw at mas ramdam ko ang matinding pagbabago. Ang dating maayos na mga damuhan ay may mga bahagi na tila nilamon ng kung anong sakit. May mga damong ligaw, may mga bahagi na parang nasunog, at may mga lugar na hindi na kaaya-aya. Pati ang mga istruktura, Kabanong. Ang kamalig at mga kulungan ng hayop ay nakatayo pa rin naman. Pero may kakaibang pakiramdam ako. Para silang mga bahay na tinirhanan ng takot. May mga pinto na bukas. May mga bintana na basag. Pero alam kong hindi dahil sa bagyo o anumang gawa ng sakuna ng kalikasan,
kundi gawa ng kasamaan. Nasasabi ko yon dahil ramdam na ramdam ko yon. Naglalakad na ako at tumiretso sa likod ng asyenda. Nagulat ang mga kasambahay na nakakita sa akin. Para silang naaligaga. Ako naman ay nagpanggap na maayos lang ang lahat, kahit ang totoo ay hindi. Nilapitan ko si Aling Celia, ang isa sa kasambahay na natatandaan ko sa lugar na yon. Nasaan po si Tio Cuenca? Pakisabi na kailangan ko siya makausap ngayon din. Aligaga siyang tumigil sa ginagawa at inakyat nga ang tiyuhin ko sa ikalawang palapag. Ako naman ay tumambay sa malaking sala at nagmasid-masid sa paligid. Naghintay hanggang sa dumating si Tio Cuenca. Cyrus, pamangkin! Anong ginagawa mo rito at bakit hindi ka nagpasabi para mapaghandaan ko ang pagdating mo? Bakit mo hinayaan na nakabukas yung unang gate ng rancho, Tio? Ay, yan ba? Ano kasi, Hindi po ba mahigpit ko pong binilin sa inyo ang tungkol doon? Matagal nang ipinagbabawal ni tatay ang pananatiling nakabukas ng gate na yon. At bakit walang bantay? eto naman si pamangkin, oh. Kanyang kagad ang bungad mo, ah. Wala bang kumustahan muna? Tio, naintindihan mo ba ang mga biniling ko sa'yo bago ko ipinagkatiwala ang rancho at asyenda sa'yo? Ilang beses ko pa sa'yong inulit-ulit yun, ah. Wag na wag mong hahayaang nakabukas ang gate natin. Lalo na ang walang magbantay doon. Ikaw naman. Huwag ka naman magalit kagad. Gate lang naman yun, eh. Paano hindi po ako magagalit? Hindi mo nirespeto ang patakaran ng rancho, Tio. Hindi yung basta simpleng pagbukas at pagsara lang ng gate. Huwag mo naman akong sigawan ng ganyan. Napapahiya ako sa mga kasambahay na nakakarinig, oh. Tiyuhin mo pa rin ako. Kapatid pa rin ako ng nanay mo. Kaya, Cyrus, pamangkin, kaunting respeto pa rin naman sana. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa mga sinabing yun ni Tio Cuenca. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil wala siyang alam pagdating sa mga kababalaghan at patakaran ng mga hindi pangkaraniwan. Hindi ko na siya kinibupa. Tinawag ko na lang si Aling Celia. Pinaayos ko ang kwarto at pagkatapos ay lumabas muna ako ng asyenda para magpahangin. Naghalo ang lungkot, galit at pagkadismaya habang pinagmamasdan ko mula sa gazebo ang buong rancho. Ramdam ko ang kawalang buhay nito ngayon kumpara noong kami pa ang namamahala. Bigla akong nagsisi, Kabanong, na kay Tio Cuenca ko pa ipinamahala ang rancho. At mabilis na lumipas ang oras. Pagbalik ko sa asyenda, nagtungo lang ako sa kwarto at nagkulong maghapon. Marami akong iniisip. Akala ko kasi ay ang paghahanap lang ng pumatay kay Mang Mon at Manang Alisa ang poproblemahin ko. Pati rin pala ang rancho at asyenda. Bago matulog, katulad ng nakasanayan ko, ay nagdasal ako. Pagkatapos ay nagpakawala ng orasyon ng katahimikan. Ibig sabihin ay hindi ko maririnig ang kahit na anong ingay sa labas ng kwarto. Wala rin makakagambala sa akin, lalo na sa masasamang elemento o kung ano paman. Kinabukasan, maaga kong bumangon. Kapilang ang inalmusal ko at ang kamuting binigay ni Aling Celia. Hindi ko rin kasi feel na kumain ng masasarap na pagkain. Hindi ko pa rin kinibo si Tio Cuenca. Lumabas ako at habang naglalakad ay may naamoy akong kakaiba. Pamilyar ang amoy na ito dahil ganito ang amoy ng kasamaan. Nabahala ako, Kabanong, dahil sigurado na ako na nakapasok na sa rancho ang kadiliman. Pero patuloy ko pa rin tinahak ang daan hanggang sa marating ko ang mga taniman namin ng puno ng mangga. Nagulat ako sa aking nakita dahil may mga itim na marka sa bawat paligid ng mga puno. Parang sinunog ang lupa nito, pero wala namang abo. Parang may ibinuhos, pero walang bakas ng likido. Ang mga ugat ng puno ay bahagyang nakaangat, at ang balat nito ay may mga bitak na hindi ko matandaan na nariyan dati. Sa totoo lang, ay ngayon ko lang yun nakita pero sigurado akong hindi yun maganda. Ano itong mga marka na to? Pinapasok na talaga ni Tio yung mga kalaban namin. Ay nako, pasensya nanay, tay.
Nagkamali ako sa pagpili ng mga ngalaga rito sa rancho natin. Inilapat ko ang palad ko sa puno. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. Siguro dahil sa paniniwalang ang mga matatandang puno ay saksi sa lahat. Kung may alam ang lupang ito, ang punong yun ang una kong kakausapin. At sa sandaling yun ay may kung anong pumasok sa isip ko. Isang pakiramdam na alam kong hindi galing sa akin. Parang may huminga rin sa batok ko. Kaya mabilis akong lumingon pero wala namang kahit sinong tao roon. Kung sino ka man, magpakita ka na! Bago pa kita tugisin! Hindi ko pa man natatapos ang pagsasalita ay may lalaking lumabas na mula sa pagtatago sa puno. Hindi siya kalayuan sa akin at hindi rin pamilyar ang kanyang mukha. Pinagana ko kagad ang talas ng pakiramdam ko. Dito ko nakumpirma na hindi siya normal na tao. Hindi talaga siya tao, kundi isang aswang. Nayanggaw na aswang. Namumutla pa ang kanyang mukha. Halatang bago pa lang siyang nayanggaw. Malilit pa lang kasi ang itim na ugat sa leeg niya. Pero base sa pamumula ng kanyang mga mata at amoy, nakatikim na siya ng sariwang dugo at karni ng tao. Talagang malakas ang lobo na pumasok sa rancho ng mga manunugis, ha? Hindi niya na sinusunod ang patakaran at wala na kayong takot. Hindi sinusunod ang patakaran at wala nang takot? Nagpapatawa ka ba, dayuhan? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang may-ari ng rancho na ito. At isa akong manunugis. May-ari? Manunugis ang may-ari ng rancho? Kung manunugis ka talaga, pakiramdaman mo ang paligid at sabihin mo sa akin kung saan banda ang sinasabi mong pag-aari. Ang lugar na ito ng manunugis ay matagal nang walang nananahan na tagalinis sa lugar na ito. Balwarte na ito ng mga aswang. Kaya ako, nagdesisyon na maging kauri nila. Kesa naman mamatay na lang ako at maging pagkain nila. Anong sinasabi mo? Hindi ko na kailangan magpaliwanag pa sa'yo. Huhulihin na lang kita at dadalhin sa pinuno namin para nang sa ganun sila ang magpaliwanag sa'yo. Habang pinagpipiyasahan namin lahat ng sariwa mong katawan. Mukha ka pa namang masarap. Matipuno ka, maputi, gwapo at talagang nangangamoy ang... Oh, bakit natigilan ka? Ngayon mo lang ba nararamdaman ng totoo kong katauhan? Paanong ordinaryong tao lang ang pakiramdam ko kanina? Hindi ka isang manunugis. Nilinglang mo ako. Alam ko na. Dahil yan sa suot mong kwintas na aso lang hiyas. Kung ako sa'yo, tumakbo ka na habang may oras ka pa. Nang maramdaman ng aswang na seryoso ko, dali-dali siyang tumalikod at mabilis na tumakbo. Pero hindi ko siya hinayaang makatakas. Tumalon ako sa mga puno ng mangga hanggang sa maabutan ko siya. Pagkatapos ay nilundag ko siya sa likod. Pareho kaming natumba sa lupa, pero kaagad din kaming nakabangon pareho. Galit niya akong pinagmasdan hanggang sa makakita ako ng unti-unting paglitaw ng mga pangil niya. Dumami na rin ang itim na ugat sa magkabila niyang sentido at walang pag-aalinlangan siyang sumalakay. Ngumisi lang ako, kabanong, at hinayaan siya na parang batang nakikipag-agawan sa akin. Hanggang sa ikuyom ko ang kanan kong kamao. At mula roon, pinalabas ko ang kapiraso ng kapangyarihan mula sa kwintas. Nang sumugod siya, ay saka ko siya sinapak. Mukha lang mahina ang ginawa ko, pero malakas yun para sa isang aswang. Tumalsik siya at bumalandra sa katawan ng isang punong mangga. Natumba siya sa lupa pagkalaon. Pinilit niya ring tumayo pero halos magkalusog-lasog ang katawan niya kaya napasuka siya ng itim na dugo. Sino ka bang hayop ka? Isang beses ko nang sinabi sa'yo, ako ang may-ari ng rancho na ito. Isa akong manunugis. Ako ang tagalinis ng mga kagaya mong aswang. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Nagigaswang lang naman ako dahil ayaw kong kainin ako ng mga aswang na narito. Gusto ko lang mabuhay. Kaya parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Depende yan sa magiging sagot mo sa lahat na magiging tanong ko. Nakakaintindihan ba tayo? Oo, sige. Sasabihin ko sa iyo lahat. Wala ako ililihim. Basta buhayin mo lang ako. Hinatak ko ang nanghihinang aswang papunta sa kubong malapit doon. Kahit ang kubo ay tila wala na ring nagmamay-ari,
Halos sira-sira na rin kasi ang pawid na bubong. Naalala ko tuloy nung madalas kami ritong magtambay ni Tatay Jake para tingnan at makisa sa pag-aani ng mga punong mangga. Kaya nalungkot ako pagkakitang ganun na ang lugar. Ibinalanda ko ang aswang at sinimulan siyang tanungin ng tanungin. Kaya marami akong nalaman na siyang naging dahilan ng matinding pagbabago sa rancho. Napakuyom ako ng kamao at sinikap kong kontrolin ang galit. Alam kong walang kinalaman si Tio dahil hindi niya naman alam ang kalakaran ng mga hindi pangkaraniwan. Ginamit lang ang kanyang kamangmangan at kayabangan kaya nakapasok ang mga aswang sa rancho at pinipilit nilang gawing balwarte ang aming lugar. Pero ang isa pang ikinainis ko ay ang sinabi ng aswang patungkol sa isang bagay. Hindi ko pinalampas ang kasinungalingang yon. Pinatay ko siya at natunaw na parang abo hanggang sa walang matira sa kanyang pagkatao. Kailangan malaman ni Manjaik ang nangyari rito sa rancho. Pero sigurado naman ako na meron na siyang ideya. Bakit kaya wala siyang ginawa? Ayos lang kaya siya? Nagpa siya akong magtungo sa pangunahing silid ng asyenda kung saan nakatabi roon ang mga kagamitan namin ni Tatay. Nung umalis kasi kami rito, nanatili yung nakasara at kami lang ang nakakaalam kung paano ito mabubuksan. Hanggang papalapit ako nang napansin ko ang mga bintana sa ilang parte ng asyenda. Lahat ito ay sarado na parang sinadyang tinabingan. Hindi ko na kasi yun napansin kahapon dahil hindi naman ako lumabas matapos makipag-usap kay Tio Cuenca. Hindi ko na muna pinagtuunan ng pansin ang bagay na yon. Nagtuloy-tuloy ako hanggang sa marating ang sinasabi kong silid. Huminto ako sa harapan ng pinto. Katulad ng dati, silyado pa rin ito at halatang walang nakakapasok. Ilang segundo akong nakatayo roon at nakikiramdam pero wala akong marinig na kahit na ano. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay saka umupo. Saka ko hinawi ang alikabok sa sahig hanggang sa lumantad ang isang simbolo. Tinanggal ko ang kwintas at mula sa nakalantad na simbolo ay isinalpak ko yon. Unti-unting bumukas ang pinto hanggang sa umihip ang hangin mula sa loob. Bumungad sa akin ang amoy na kulob na bagay pero dinedma ko lang yon. Pumasok ako sa loob at sinalubong ang kadiliman. Hinanap ko ang bukasan ng ilaw at nang mapindot ang switch ay tumambad na nga sa paningin ko ang kabuuan ng kwarto. Ganun na lang ang gulat ko dahil wala na ang lahat ng laman ng kwarto. Ha? Paano nangyari to? Paano nila napasok ang kwarto na to? Siniguro ni Tatay na walang makakapasok dito dahil selyado to ng salamangka. Ha? Natigilan na ako matapos makaramdam ng kakaibang puwersa sa paligid. Alam kong may nakamasid sa akin mula sa kung saan. Kaya umatras kagad ako malapit sa pinto. Pero paglabas ko ng kwarto ay nagulat ako nang tumambad sa paningin ko si Aling Celia. Kita ko sa mga mata niya ang takot. Tatakbo na sana siya palayo pero hinawakan ko siya sa kamay at wala siyang nagawa. Magsabi ka sa akin ng totoo, Aling Celia. Sino pumasok dito? Paano nila napasok ang silid na ito? Alam mong bawal ang pumasok dito, di ba? Umiyak lang siya at sinabing wala talaga siyang alam sa mga nangyayari sa paligid. Ang alam niya lang ay palaging may kausap si Tio Cuenca na hindi niya rin naman kakilala kung sino. Lagi raw kasi yung nagtatago sa isang malaking parang mascot. Binitiwan ko na siya at tumingin ng paumanhin. Alam ko rin naman kasi na nagsasabi siya ng totoo. Isa pa ay wala akong nararamdaman na itim na enerhiya mula sa kanya. Katulad ni Tio, inosente pa rin siya sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya pinayuhan ko muna siya na sa mga susunod na araw ay umalis na muna siya sa rancho. Dahil nakakaramdam ako ng hindi maganda. Kinumpronta ko kagad si Tio patungkol sa importanteng silid. Sinikap kong maging mahinahon pero nakakaubos na talaga siya ng pasensya. Tio, bakit mo naman hinayaan na may makapasok sa sikretong silid namin ni Tatay? Anong sinasabi mo, pamangkin? Pati ba naman yun, isisisi mo sa akin? Hindi nga ako nagagawin sa parting yun ng asyente. Kasi sinasabi mo bawal. Bakit po nawala yung mga kagamitan sa loob ng kwarto?
Hindi ko alam. Bakit ako tinatanong mo? Sino pa bang gusto niyong tanongin ko? Ikaw lang naman po pinamahala ako sa lugar na ito. Kung alam ko lang po na ganito ang mangyayari, hindi na sana kita hinayaan eh. Ay naku naman. Sabihin mo lang kung paalisin mo na ako dito sa rancho. Aalis ako at babalik sa Maynila. At kapag umalis ako dito, huwag mo na rin akong ituring na tiyo mo. Magkanya-kanya na lang tayo. Huwag ipagtatabuyan mo lang din ako. Hindi ko naman po gustong ipagtabuyan ka, Tiyo eh. Pero sa tagal mo na rito, hindi mo man lang sa akin sinabi na meron na palang problema ang rancho. Simula kahapon at kanina, kitang-kita ko na kagad ang matinding problema eh. Ano bang sinasabi mong problema ha? Maayos naman ang pamamalakad ko sa rancho ha. Maganda naman ang takbo ng negosyo at masisipag ang mga tauhan pati ang mga ka-business partner ko. Business partner mo? Sino po? Yung taong nakamaskot? Wala namang masama na nakamaskot yung business partner ah. Mas nakakaintindihan nga kami. Inalisan ko ng... Mas nakakaintindihan nga kami. Inalisan ko na lang si Tiyo dahil baka mas lalo pa kami magtalo. Alam ko na rin naman ang dahilan kung bakit nagkaganito ang rancho. Mas lalo lang tuloy na dagdagan ang isipin ko. Dahil akala ko ay nga atupagin ko lang ay ang pagtugis sa pumatay kina Mang Mon at Manang Alisa. Ngayon, pati tuloy ang problema sa rancho ay aatupagin ko na rin. Pumasok na ako sa kwarto at isinara ang pinto. Pero may naramdaman akong kakaiba. Kaya lang, pinagsawalang bahala ko lang. Naging alerto lang ako at agad binuksan ang ilaw. Hanggang sa napansin kong may isang larawan na nakabaliktad. Alam kong hindi ganon ang ayos nito kahapon. Kaya natunugan ko na kagad na may nakakapasok sa tinutulugan ko. Hinawakan ang nakabaliktad na larawan. Daan-daan ko itong inayos hanggang sa makita ang tila kalmot sa gilid ng frame. Mas lalo akong naging alerto at habang nakatingin kunwari sa picture ay pinagana ko na kagad ang aking pakiramdam. Ang lakas ng loob mong pasukin ang kwarto ko ah. Matatapang na talaga mga kampo ng kadiliman rito. Totoo nga ang balita na bumalik na ang manunugis at tagalinis at ang totoong may-ari ng radyo. Magpakilala ka! Importante pa ba yun? Sa bagay, tama ka. Hindi na importante kung makilala mo ko o hindi. Mamamatay ka na rin naman eh. Mayayabang talaga ang mga katulad mo. Ikaw ang mamamatay dahil ibang-iba na ang lugar na ito kumpara noon. Ang dami mong sinasabi. Sumugod ka na para magkaalaman na tayo rito. Kami na ang namamayani sa lugar na ito at pati ang buong probinsya ay sasakupin na namin. Malakas kong hinampas ang mukha ng aswang at habang nagsasalita siya kanina ay nag-orasyon na ako ng selyo para sa katahimikan ng buong silid. Kaya ang anumang ingay na gagawin namin sa loob ng kwarto ay hindi maririnig sa labas. Ganon din na hindi namin maririnig ang anumang nasa labas. Bukod dito ay hindi walang sino mang makakapasok at makakalabas na alagad ng kadiliman sa ginawa kong selyo. Gumulong-gulong ang aswang palapit sa bintana. Dumugo kagad ang pagmumukha niya at sumuka ng itim na dugo. Pagkatapos ay umangil siya sa akin. Saka biglang umungol ng malakas na parang nagtatawag pa ng backup. Sige lang, umungol ka ng umungol, aswang, hanggang mawala ka ng boses. Dahil kahit anong gawin mo, walang makakarinig at sasaklolo sa'yo. Kanina ko pa sinelyuhan ang kwartong to at walang kahit sino makakalabas o makakapasok dito nang wala akong paintulot. Wala rin makakarinig sa atin dito at kahit sa labas, hindi natin sila maririnig. Dahil sa sinabi kong yon, ay nakita kong nataranta ang aswang. Nagpunta siya sa bintana at sinubukang lumabas pero tumalsik siya paloob na parang nakuryente. Pumusok ang katawan niya at iika-ika siyang tumayo habang takot na humaharap sa akin. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Ikaw ang pumasok sa sarili mong kamatayan. Kaya humanda kang aswang ka. Papatayin kita. Huwag ka nga magpatawa. Tingnan mo nga yung sarili mo. Maganda ka nang mamatay. Peste kang aswang ka. Umikot siya at patakbong pumunta sa pintuan sa pagbabaka sakaling makakatakas doon. Pero katulad sa bintana ay tumalsik lang siya pabalik at lalong naging sugatan.
Kitang-kita ko na mas lalo siyang natakot. Kaya wala na akong inaksayang oras. Hindi ko na pinatagal ang buhay ng aswang. Sumugod ako at pinasan siya sa magkabilang balikat. Pagkatapos ay binali ko ang leeg niya hanggang sa mawalan ng buhay. Pagbagsak sa sahig ay idinikit ko kagad ang kwintas na may asul na hiyas. Dahilan upang unti-unting matunaw ang katawan niya at mag-alaabo sa hangin. Napabuntong hininga ako at nahiga sa kama na parang walang nangyari. Pero ang totoo ay nag-aalala rin ako sa mga kasama ko sa labas ng selyo. Katulad na lang ni Tio Cuenca, Aling Celia at ilang pang trabahador na hindi pa rin naging aswang. Inalis ko ang lahat ng laman ng isip ko hanggang sa makatulog ako ng payapa. Kinabukasan, pagkatapos magkape, ay naglibot-libot na ulit ako sa rancho para magmasid. At katulad kahapon, nakaengkwentro na naman ako ng mga nayanggaw na aswang. Pero sa pagkakataong yon, ay hindi lang isa kundi nasa 4 na sila. Naglaban kami malapit sa sapa kung saan liblib din at walang masyadong tao. Namumukhaan ko pa naman ang ilan sa mga kalalakihan na alam kong matagal na ring nagtatrabaho sa amin. Tanda ko sila nung bata pa ako at dito pa nanirahan. Pero wala akong magawa kundi ang labanan sila. Nang matalo ko at mapatay ang 4, may nakita akong pasimpleng nanonood sa akin mula sa hindi kalayuan. Nang mapansin niya ako ay dali-dali siyang tumakbo palayo. Hinabol ko siya pero nawala na kagad pagdating sa gilid ng sapa. Hindi ko na sinundan ang nasabing nilalang pero alam kong aswang din siya dahil naramdam ko. Sino kaya ang isang yon? Mas malakas ang puwersa na kadiliman na bumabalot sa kanya kaysa sa ibang nakaengkwentro kong aswang Lumalala na talaga ang sitwasyon dito at lantara na sila kung umatake. Baka pag pinatagal ko pa ito mas marami pang madamay na inosente kasama ng tiyo ko pati ang iba pa sa asyenda. Ay, kailangan ko na talaga siyang katagpuin. Hindi na po pwedeng ganito. Dapat matapos na ang problema rito sa lalong madaling panahon. Naglibot-libot pa ako sa buong rancho para mas makita kung gaano nakalawak ang kadilimang bumabalot doon. Hanggang sa maisipan kong umalis na muna. Hindi ko sinabi kay Tio Cuenca o Aling Celia na aalis ako. Hindi rin ako nagpaalam. Nagpunta na nga ako sa kabundukan para hanapin at sadyain ang dati kong guro na si Mang Jaek. Matagal pa naman kaming wala ng komunikasyon at medyo limot ko na rin ang lugar. Pero salamat na lang din sa malakas kong pakiramdam, Kabanong, dahil natunton ko pa rin ang lungga niya. Ang bahay niya ay nasa gilid ng bundok, lampas sa baryong bihira ng puntahan ng mga tao. Wala itong kahit na anong bakod o gate katulad ng sa rancho. Isang maliit na kubong kahoy lang ito na parang anumang oras ay guguho. Pero ang totoo ay mas matibay pa ito sa rancho o kahit sa mansyon ko sa Luzon. Ang mga ganitong bagay, lalo na ang isang guro, ay hindi basta-basta bumibigay. Habang nakatingin sa nasabing kubo ay napapaisip ako. Hindi ko rin kasi alam kung paano haharap kay Mang Jaek. Kaya mo to, Cyrus. Matagal ka nang nakatayo riyan. Kung magnanakaw ka, napakahina mo namang magnakaw kung ganon. Kanina ka pa nahuli ng may-ari kapag ganyan. Mang Jaek, hindi ka pa rin po talaga nagbabago. Ganyan ka pa rin po bumungad. Kina, pumasok ka na rito bago ko pa mapansin ng mga umaaligid sa labas. Opo, salamat po. Pagpasok ko sa loob ay nakita ko siyang nakaupo sa sahig, nainom ng mainit na tsaa, na parang walang nagbago sa mundo. Pero kapansin-pansin na nagbago ang mga mata niya. Mas malalalim na ito at ramdam kong mas mabigat. Para bang may matagal na siyang hinihintay at dumating na yon. Okay lang po ba kayo? Bakit ganyan ang kulay ng mga mata niyo? Namumuti na. Kahit anong pilit kong pabagalin ng pagtanda ko, wala naman akong magawa Pero ayos lang po ba talaga kayo? Kahit malabo na ang paningin ko, dahil sa mga konsekwensya ng kapangyarihang itim, may sapat na lakas pa naman ako. Pero huwag ang tungkol sa akin ang pag-usapan natin, Cyrus, kundi ang tungkol sa iyo. Alam ko kung bakit ka naparito. Yung rancho po,
Alam ko ang nangyayari sa rancho. Pero humihingi ako ng tawad sa iyo pati sa mga yumao mong magulang dahil huli na nang madiskubre ko ito. Matanda na ako para sa labanan, Cyrus. Hinihintay ko na lang talaga ang pagdating mo na mabigyan mo ng pansin ang nangyayari rito. Kasalanan ko rin eh. Hindi ko dapat pinagkatiwala ng gusto kay Tio Cuenca ang rancho. Hinayaan niyang nakabukas ang gate, kaya malayong nakakapasok yung mga kampo na kadiliman. Marami na kagad akong nakalaban at naging lantara na sila. Nagbalik po ako dito para harapin ang pumatay kay Mang Mon at Mang Alisa. Pero ganito na pala ang maabutan ko. Mas malala pa sa inaasahan. Nabalitaan ko ang nangyari kay Mon at Alisa. Kaya ikinalulungkot ko yon. Gustuin ko mang tumulong kahit malakas pa ang diwa ko. Pero ang katawang ito, alam kong anumang oras pwede nang bumigay. Sumama na po kayo sa akin pag-uwi. Kahit saan tayo magpunta, kung hindi mauubos ang lahat ng kalaban, mananatili ang laban. Kaya mananatili na lang ako rito. Makinig ka, Cyrus. Gumaganti na sila. At hindi lang ikaw ang binabalikan nila. Lahat ng kalaban nila. Ano pong ibig niyong sabihin? Na may nauna sa akin? Oo. Meron na silang naunang binalikan maliban sa iyo. At munti ka na siyang mamatay. Doon ko narinig ang yabag ng paa mula sa likuran, Kabanong. Paghalap ko ron, ay nakita kong isang morenang dalaga na simple lang manamit. Pero sa unang tingin ko pa lang, ay alam kong masungit na siya, pero ramdam ko rin hindi siya ordinaryo. Nakatali ang buhok niya, may peklat sa may panga, at ang tindig niya ay tindig ng babaeng hindi naghihintay ng tulong, kundi ng babaeng sanay sa pakikipaglaban katulad ko. Ang mga mata niya ay matalas, mapanuri at ramdam ko na parang nai-intimidate siya sa presensya ko, Kabanong. Hindi lang muntik Mang Jaek, kundi halos nasa mismong impyerno na ang isa kong paa. Kundi lang ako lumaban para sa buhay ko, patay na sana ako eh. Sino siya, Mang Jaek? Ako si Charis, ang apprentice ni Mang Jaek. Apprentice? Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi ka ba sanay na makakita ng babae? Gusto mo bang subukan ng lakas ko? Pwede tayo maglaban ngayon din. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Mang Jaek, sino po ba yun? Yun ba yung may-ari ng rancho na sinasabi mo? Oo. At may dahilan kung bakit kayo pinagtagpo ng tadhana. Kailangan niyo ang isa't isa. Lalo na ngayon. Hindi ko siya kailangan. Ay wow, wala rin naman akong sinabi na kailangan ko siya, Mang Jaek. Same lang kami. Mabuti kung ganon. Mas maigi kung ngayon pa lang, aalis ka na. Sa itsura mong yan, halata namang hindi ka magtatagal eh. Aba, sobra tong babae na to ah. Mang Jaek, sigurado kayong naging estudyante niyo ang lalaking yan? Eh sa itsura pa lang niya eh, na pinanganak na may gintong kutsara sa dila eh, halatang malamya eh. Hoy, babae, sumusobra ka na ah. Kulang pa nga yung mga sinabi ko. Dahil kayong mga mayayaman, alam ko ang galawan ng mga katulad nyo. Huwag mo akong hinuhusgahan dahil hindi mo ako kilala. Itsura mo pa lang, kahus-kahus ka na eh. Kung gusto mo, magkasubukan na lang tayo eh. Cyrus! Charis! Tama na! Nanahimik na kami at napatingin na lang kay Mang Jaek. At doon ko unang nakita na parang nabitak sa tapang na meron si Charis. Nasabi ko na lang sa sarili ko na kahit mataray at medyo mapanghusga, ay may tinatago pa rin siyang bait sa katawan. Sadyang may topak lang talaga ang mga babae. Pinaupo na kami ni Mang Jaek at nagsimula siyang magkwento patungkol sa mga nangyayari. Kung paanong nagsimula at unti-unting lamunin ng kasamaan ng rancho. Kinwento niya rin ang tungkol kay Charis. Kaya ko nalaman ang buhay ng masungit na babae. Hindi siya taga-rancho, pero ang lugar na yon ang kumuha sa kanya ng lahat. Ang pamilya niya ang unang nakipagkasundo kay Tio Cuenca na para sa magandang trabaho. At nang magsimulang magbago dahil humihingi na nga ng kapalit ang kampon ng kasamaan, yun na nga po, Kabanong. Ang mga mahal sa buhay ni Charis ang naging kapalit. Si Charis lang ang nakaligtas at kaya rin siya kinuha ni Mang Jaek bilang kapalit ko. Kaya ko rin naintindihan kung bakit siya ngayon masungit.
kung bakit siya nagagalit sa akin at para akong sinisisi sa nangyari sa buhay niya. Nang maintindihan ko ang mga yon, ay nagsorry ako sa kanya at tinanggap niya naman to ng taos sa puso. Wala na po roon ang lahat ng mga gamit namin ni tatay. Malamang po yun ang inuna ng mga aswang na tanggalin para mas madali nilang mapagharian ng rancho. Kung sinasabi niyo po na nagtatago lang din sa lugar na yon ang pinuno ng mga aswang na naghahari-harian doon, kailangan ko talagang bumalik. Malamang ang taong yun yung nakita kong nagmamasid sa akin kanina nung nandun ako malapit sa sapa. Kung babalik ka ron na hindi armado, mamamatay ka lang. Alam ko ang panganib na yon, pero kailangan ko pa rin gawin. Nandun pa rin ang tiyo Cuenca ko, na kahit siya ang may kasalanan, biktima pa rin naman siya ng sarili niyang katangahan at paniniwala. Bukod dun, meron pa rin mga normal na inosenteng tao ron sa rancho katulad ni Aling Celia. Pero mamamatay ka pa rin kapag bumalik ka ron. Nung gabing yon, Kabanong, hindi kami nagkasundo pero hindi na rin kami nagkaaway. At bago kami matulog, sa pagitan ng katahimikan at apoy ng lampara, sa katahimikan ng gabi, ay nagulat ako nang lumabas siya mula sa kanyang tinutulugan. Nasa bandang salas lang ako at natutulog sa sahig. Nagulat na lang ako nang umupo siya sa akin, kaya bahagya akong napabangon. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang kamay niyang marahang gumagapang sa braso ko. Nailang ako, Kabanong. Siyempre, pero pinilit kong magpakadisente. Ayos ka lang? Mapanganib kung babalik ka ron na ikaw lang. Kahit maging handa ka, hindi mo sila basta-basta matatalo. Lalo na't hindi ka sigurado kung gaano na silang karaming aswang dun sa rancho. May naiisip ka bang ibang paraan? Sasama ako sa'yo. Handang-handa na ako. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil biglang nagtama ang mga mata namin. Hinawakan ko ang kamay niya at sa pagkakataong yon ay hindi siya kumawala. Hindi rin namin alam kung paanong nangyari. Basta bigla na lang kaming naghalikan, Kabanong. Nakakayamang aminin, sa kabila ng alitan, hindi pagkakasundo at pagtatalo, ay merong nangyari sa amin noong gabing yon na hindi namin inaasahan pareho pero alam namin sa isa't isa na ginusto namin yon. Pagkatapos ng nangyari, nagising ako ng madaling araw. Wala na sa tabi ko si Charis, pero ang nakabungad sa akin ay si Mang Jaek. Kaya dahil sa hiya, kinuha ko kagad ang damit ko at isinuot ito. Bumaling ako ulit sa kanya pero nakatitig lang siya sa labas. Seryoso siya kaya napabaling din kagad ako roon. Doon ko lang napagtanto na may kakaibang enerhiya ng kasamaan sa paligid. Aga-aga, may mga bisita tayo. Tumayo ka na dyan, Cyrus, at paunlakan sila. Gigisingin ko na rin si Charis. Kayo na ang bahala dahil inaantok pa ako. Sige po. Pagtalikod niya ay sumilip kagad ako sa bintana. Doon ko nakita ang higit 10 aswang. 5 ang layog at 5 rin ang ordinaryo lang. Pero masasabi kong pare-pareho silang mga pangit sa paningin ko. Mga namumula ang mga mata, naglalaway, mahaba ang dila at mga mukhang paniking matagal nang walang kain. Sinuot ko rin kagad ang kwintas. Nagulat pa nga ako dahil nakita kong kumikinang-kinang ang asul na hiyas nito. Ito ang unang pagkakataon na makita ko yun na ganon. At saka ko lang naalala ang sinabi noon ni Mang Jaek patungkol dito bago ibinigay sa akin. Lumalakas ang bisa ng asul na hiyas kapag ang puso ng nagsusuot ito ay punong-puno ng determinasyon. Kung minsan nga kumikinang pa nga ito at depende ang kinang sa lakas ng pagnanais ng may suot. Sa tagal ko lumalaban sa mga aswang, ibig sabihin ba nito ngayon lang ako nagkaroon ng matinding determinasyon? Natigilan na ako sa pagkausap sa aking sarili dahil narinig ko na ang pag-ungol ng mga aswang sa labas. Dahil dito ay kumuha na kagad ako ng kagamitan. Sa simpleng bahay ni Mang Jaek kung saan-saan lang nakasabit ang mga sandata kaya hindi na ako nahirapan sa pagkuha ng taga. Ang lahat ng gamit na rito, kung di may orasyon, ay babad naman sa mga halamang may pangontra sa aswang at iba pang alagad ng kadiliman. Okay na siguro tong 2 taga laban sa 10 aswang. Makakapag-exercise na rin. Sakto at mag-aalas 4 na ng madaling araw.
Sa muling pag-ungol ng aswang sa labas, ay binuksan ko na ang pinto sa sila hinarap. Nakita ko ang sabay-sabay nilang pag-angil. Ang mga mata nila ay lalong naging mabalasik habang galit na nakatingin sa akin. Inikot-ikot ko lang sa kamay ang dalawang taga habang nakatingin sa kanila at nakangiti. Pero seryoso ko silang minamasdan sa kung ano ang gagawin nilang hakbang. Hanggang sa isa mula sa bandang kanan na kagad ang unang nagtangka. Mabilis yung sumugod kaya tinigil ko ang pag-ikot ng taga sa kanang kamay ko. Sige, sugod lang! Paglundag ay hindi ko na hinayaang makalapit pa sa akin ang aswang. Binato ko na ang isang taga. Kaya sa malayo pa lang ay nasapol na siya mismo sa ulo. Tumagas ang itim na dugo kasabay ng pagkasunog at pagkahandusay ng halimaw sa lupa. Nang makita ito ng siyang natitira ay tila nang galaiti sila sa galit sa akin. Dito na sila nagsimulang sumunod ng magkakasunod, kaya mas lalo akong ginanahan. Samantalang nanatili namang kumikinang-kinang ng mahina ang nakakwintas sa akin na asul na hiyas. Mga tanga talaga kayo. Ginagaya niyo yung sa palabas na susugod ng magkakasunod. Mamamatay talaga kayo niyan. Bakit hindi niyo ko sugurin ng sabay-sabay? Mas lalo lang nagalit sa akin ang mga aswang, pero tila ba sinunod nila ang sinabi ko. Dalawa ang magkasabay na sumugod sa kaliwa at kanan, pero dahil mas mabilis ako, kaya hindi sila umubra. Lumundag ako ng mataas hanggang sa mapunta sa bubungan. Nakita ko pa na nagsalpukan ng dalawang aswang at sinamantala ko ang pagkakataong yon. Ako naman ang umatake. Lumundag ako gamit ang taga na hawak. Pinagtututusok ko sila pareho sa liig. Katulad ng nauna ay umapoy din sila at naging abo sa kawalan. Dahil dito ay mas nagalit ang 7 pang natitira. Sabay-sabay silang nagsigawan habang inaatake ako. Pero tila ba napakagaan ng pakiramdam ko at nakikita ko ng mabagal ang mga galaw. Hindi ko alam kung gawa ba ito ng hiyas, pero amazed ako sa nangyayari, Kabanong. Sumugod ako na makakasunod na tinaga ang 2 pang aswang sa harapan ko. Nag-apoy din sila at nagsaabo, habang ang 5 ay tila nag-aalangan ng sumalakay. Huminto kami at nagkatitigan. Tila inoobserba ng galaw ng bawat isa. Ano, ayaw niyo na sumugod? Natatakot na kayo? Hindi ba't kayo nagpunta rito? Pero bakit bahag na ang buntot nyo? Kung ayaw niyo sumugod, ako na ang susugod. Sige kayo! Inambahan ko sila at natawa ko nang bigla silang takot na napaatras. Sinamantala ko na ang kaduwagan nila. Patakbo kong lumapit at kinuha sa lupa ang isa pang itak saka nagsimulang sumalakay. Inuna ko ng 3 nagtakbuhan at dahil mas mabilis ang takbo nila, nanghingi ako ng tulong ng kapangyarihan sa asul na hiyas. Nagulat ako sa napakataas kong paglundag at sa isang iglap ay naunahan ko na ang 3 aswang na takot na takot. Oh, saan kayo pupunta ha? Mga bisita? Umatake kagad ang isa, pero ang 2 ay umiwas sa kaliwa at kanan. Sila na ang inuna ko. Ginawa kong tila boomerang ang 2 taga. Paikot kong hinagis sa mga ito sa kaliwa at kanan hanggang sa maabutan ng parehong aswang na tumatakas. Pareho silang tinamaan sa likod. At bago pa nila matanggal yon, ay umapoy kagad sila at nagsaabo. Sa takot naman ng nasa harapan ko, sa halip na ipagpatuloy nito ang pag-atake, ay tumalikod na siya para makatakas. Hinawakan ko siya sa kamay at tinigpitan ko ito ng husto. Sinubukan niya akong kalmot-kalmutin, pero dahil sa mabagal na tingin ko sa mga galaw niya, hindi niya ako natamaan ni isang beses. Dahil dito ay pinilit niyang kumawala hanggang sa nagulat ako sa ginawa niya. Pinutol niya ang kamay niyang hawak-hawak ko at dali-daling tumakbo. Napangiwi akong hinagis ang putol niyang kamay sa lupa. Pagkatapos ay tumakbo ko para habulin siya. Nakita ko rin ang 2 pang natitira na kitang-kita ang takot sa mga mukha. Nilundagan ko na ang putol na kamay at malakas na sinipa sa ulo. Pagkahandusay niya sa lupa ay nabali ang kanyang leeg.
Saka ko hinawakan ng asul na hiyas at nilapat ko sa katawan niya. Naging abo rin siya katulad ng iba pa. At ang makita yun ng dalawa pang natitirang aswang, umangil sila ng umangil sa galit. Magkakasunod na alulong yun. Hanggang sa maramdaman ko ang kakaibang ihip ng hangin. Alam ko na nagtatawag pa sila. Kaya bago pa dumating ang mga bagong aswang ay pinatay ko na sila pareho. Pagkatapos ay binalikan ko ang dalawang taga kanina. Pagdampot ko sa mga ito ay saka ko napansin sa paligid ang mapupulang mga mata na unti-unting lumilinaw. Halos nasa 20 aswang ang dumating sa panawagan ng napatay kong dalawang aswang kanina. Maganda-gandang laban to. Huwag mong sabihin sa akin na sosoloin mo lang tong laban. Uy, gising ka na pala. Si Mang Jaik. Kanina pa siya tulog. Pinagmamasdan lang kita kanina. Hindi na sana kita tutulungan pero marami-rami yan kaya mukhang hindi mo to kakayanin. Mukha pa rin ba akong mahina para sa'yo? Pagkatapos kong ubusin yung 10 nauna? Hindi naman, pero mukhang pagod ka na eh. Kagabi pa lang sa ginawa natin, madali ka lang napagod. Dito pa kaya? Hindi ako nakaimik sa sinabing niyang yon, Kabanong. Napakamot na lang ako ng ulo at pagkatapos noon ay nag-angilan na ang mga aswang na nakapaligid sa amin. Humanda na nga kami pareho ni Charis at nang sumalakay na ang mga aswang ay hindi na muna kami nagpansinan pa. Nag-focus lang kami sa pakikipaglaban at sa bawat pag-atake ng mga kalaban ay sinusiguro namin na hindi kami mapupuruhan o matatamaan. Pagkatapos ng higit 20 aswang ay may dumating pa pero kakaunti na lang sila. Halos pasikat na ang araw nang matapos namin ang laban. Hanggang sa isa na lang ang matira. Hindi kaagad namin yun sinunog. Hinayaan namin gumagapang palayo sa amin habang unti-unting sumisikat ang araw. Nang makalapit na kami sa nasabing halimaw, ay umakyat yung nagmamakaawa sa amin. Parang awa nyo na. Wala lang akong pagpipilian. Pinatay niya ang buong pamilya ko. Pati ang mga kaanak ko ay ginawa na rin niyang aswang. Hindi ko gusto itong pagiging kampo ng kadiliman. Pero wala akong mapagpipilian. Nangungusap siya sa isip ko. Hindi siya tumitigil. Ayaw niyang tumigil. Makinig ka. Kung sasabihin mo kung saan nagtatago ang pinuno niyo, gagawin namin ang lahat para matulungan ka. Magaling na antingero si Mang Jaik. Siguradong matutulungan kanyang maibalik sa dati. At kahit ang ilan pang nayanggaw sa rancho. Kaya habang maaga pa, huwag ka na matakot na sabihin kung nasaan ang pinuno niyo. Nasa ilalim lang siya ng asyenda. Kilalang kilala mo siya, Cyrus. Ha? Magsisinungaling ka rin ba sa akin? Narinig mo na yung sinabi ng unang aswang na pinatay ko sa rancho, di ba? Nagsasabi ako ng totoo. Kilalang kilala mo ang pinuno ng aswang. Malapit siya kay Mang Mon at Manang Alisa. At siya rin ang pumatay sa mag-asawang yon. Hindi lang dahil sa galit sa'yo, kundi dahil rin sa galit sa kanila. Bakit naman magagalit ang aswang na yung kay Mang Mon at Manang Alisa? Dahil... Ha? Anong nangyayari sa'yo? Tumigil ka na, parang awa mo na. Tama na, umalis ka na sa isip ko. Nagulat kami pareho ni Charis nang makita na tila lumulobo ang katawan ng nahihirapang aswang. Para yung sasabog kaya dali-dali akong hinatak ni Charis palayo roon. Hanggang sa magkatotoo nga ang naiisip namin. Pumutok na parang lobong nasobran sa hangin ng katawan ng aswang. Kaya hindi na nito nasabi ang gusto nitong sabihin. Sino yung sinasabi ng aswang na yon? Na pinuno ng aswang na malapit kay Mang Mon at Manang Alisa? Wala talaga akong ideya eh. Malalaman lang natin ng totoo kung pupunta tayo sa ilalim ng asyenda nyo. Oo, gano'n na nga. Kailangan na natin pumunta ron. At huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Tara na! Nagpahinga na muna kami saglit habang sikat na ang araw. Naikwento na rin namin kay Mang Jaik ang tungkol sa revelasyong ito. Pero wala rin naman siyang ideya. Dahil sa mga nangyari, pinagplanuhan naming mabuti ang lahat ng gagawin. Nang makapaganda na, ay hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Madaling araw nang bumalik kami sa rancho. 3 kami, ako, si Charis at si Mang Jaik. Sa totoo lang, Kabanong,
ay ayaw na naming isama sana ang guro, pero nagpumilit talaga siya. Nag-aalala lang daw siya sa amin at siniguro naman niyang hindi siya magiging sagabal sa amin. Isa pa, kailangan din talaga namin siya para sa mga inosenteng tao na ililigtas doon sa rancho. Napakakalmado na ng oras na yon, pero hindi to tipikal. Halata sa badya ng paligid ang bumabalot na kadiliman. Ang ulap ay makapal at tinatakpan nito ang bilog na buwan. Pabor naman sa akin ang ganoon dahil masanay akong gumalaw kapag pareho kaming bulag ng kalaban. Pagpasok sa bukas na gate, huminto kami sa gilid ng dating kamalig. Mabaho ang paligid at nangangamoy ang lansa ng kalaban. Naging mapagmatsyag kagad kami hanggang sa may isang lalaking dumating na parabang lasing. Pero alam na naming hindi ordinaryo yun. Dahil sa amoy ng paligid, hinayaan lang namin maglakad ang lalaki hanggang sa makarating sa harap namin. Namumula ang mga mata niya, pero halata mo ring ayaw niya ang nangyayari sa kanya. Ramdam ko ang matinding takot sa sistema niya, kaya umahon na kagad ako. Inatake ko siya at hinampas siya sa batok hanggang sa mawalan na ng malay tao. Ano ginawa mo, Cyrus? Bakit hindi mo na lang siya pinatay kagad? Bagong yanggaw lang ang isang ito. Kitang-kita ko sa mga mata niya na ayaw niya itong nangyayari sa kanya. Mang Jaek, matutulungan mo ba ang taong to? Mang Jaek, huwag niyo pong sabihin na tutulungan niyo talaga ang aswang na yan. Hindi pa siya ganap na aswang. Bagong yanggaw lang siya, Charis. Bago man o hindi, ang aswang ay aswang, Cyrus. Dapat silang mamatay lahat. Oo, tama na. Baka magtalo na naman kayo sa halip na mga aswang ang kalabanin natin baka kayo pa ang maglabanan ha? Sorry po, Mang Jaek. Sorry rin, Cyrus. May punto ka naman, Charis. Ang bagong nayanggaw ay may tuturing na ring aswang. Nakatikim na sila ng sariwang dugo at karne o kahit hindi pa. Pero tama rin si Cyrus. Hanggat kaya nating iligtas ang sinuman, ililigtas natin dahil minsan din naman silang mga naging tao. Iwan niyo na ako dito sa kamalig. Gagawa ko ng orasyong proteksyon para walang makapasok dito nang hindi ko pinapahintulutan. Kung makakakita kayo ng mga tao, dito niyo na sila papuntahin kagad. Pagkatango namin ni Charis, ay nagpaalam na kagad kami kay Mang Jaek. Sinadya namin pumunta sa isang malaking bodega. Naalala ko kasi na may sikretong daan doon pababa sa ilalim ng asyenda. Doon ako madalas dumadaan kapag tumatakas sa bahay, nung ayaw ko pa ang obligasyon sa bahay. Pagpasok ko doon ay kitang-kita ko ang matinding pagbabago. Ang mga haliging kahoy ay may ukit na parang kinayod mula sa loob, at ang lupa sa paligid ay tila paulit-ulit na tinatakpan at ginagawang libingan. Nagkatinginan kaming matapos makapagtanto kung ano ang lugar na yon. Naghukay ako kaagad hanggang sa makita nga ang ilang piraso ng mga buto ng hayop at meron ding bungo ng tao. Ginagawa nilang libingan ng lugar na to. Malamang, dito rin nilang nilibing ang mga buto ng mga magulang ko. Sorry ulit sa nangyari sa mga magulang mo. Nalulungkot ako at dito pa mismo nangyari yun sa rancho. Naintindihan ko naman na wala kang kinalaman sa mga nangyari. Kaya hindi mo na kailangan mag-sorry. Maraming salamat. Tara na. Hindi pa ako tapos magsalita na may gumalaw sa kanan. Isang aninong mabilis, mababa at halos dumikit sa lupa. Sumunod ang isa pa at isa pa. Pero hindi sila sumugod kaagad na parabang sinusukat nila kami. Mga aswang, humanda ka! Hindi ko na hinintay ang pagsalakay ng mga aswang sa paligid. Habang si Charissa ay nagmamasid at nakikiramdam, umakbang ako pasulong at inilabas ang itak na matagal ko nang hindi ginagamit. Mabigat ito, hindi sa timbang kundi sa alaala. Ito ang sandatang ginagamit ko sa tuwing may tinutugis na aswang at ngayon ko naman siya gagamitin sa pagtugis ng aswang sa sarili kong rancho. Biglang bumungad sa akin ang isang aswang. Umatake pa siya mula sa likuran sa pag-aakalang hindi ko makikita. Umiwas ako at sinampal ang mukha ng umatake. Narinig ko ang paglagutok ng mukha niya bago ko pa man makita ang pagbagsak niya. Hindi ako huminto. Siniko ko siya at sinigurong hindi na makakatayo
bago ko itinusok sa dibdib niya ang itak panugis ko. Tila inabot ng aswang ang kamay niya sa akin, pero bago pa yun makarating sa mukha ko ay naging abo na siya. Sa kaliwa ko naman ay mabilis na kumilos si Charis. Napakatahimik ang galaw niya na kahit ako ay nahirapang mapansin. Nakita ko na mabilis siyang pumasok sa isang sulok at sinipa ang tuhod ng isang aswang. Saka sinaksak pababa ang talim sa leeg. Hindi siya nagtagal. Hinila niya kagad ang sandata at umatras saka lumipat sa susunod pang kalaban. Maiksi ang galaw niya, praktikal at walang paligoy-ligoy. Patay kagad ang sinumang dumaan sa palad niya. Pero nagsunod-sunod na ang pagdating ng mga aswang galing sa lagusan sa pababa sa ilalim ng asyenda. Charis, may 3 aswang sa kanan mo! Isang orasyon ang ginawa ko bilang proteksyon sa amin at naging dahilan nito kung bakit muling nagliwanag ang asul na hiya sa kwintas. Nagpatuloy sa pakikipaglaban si Charis. Ako naman ay inilapat ko kagad ang kamay ko sa dingding ng bodega. Naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa paligid. Kahit ang mga paparating na aswang ay naggulat at natakot. Nang mabuo ang selyo sa buong bodega, ay sumalakay na rin ako ulit sa mga natitirang kalaban. Nang maubos na sila, ay nakita kong nagpagpag na lang si Charis na parang hindi man lang nahirapan. Anong orasyon yung ginawa mo kanina? Para saan yon? Para walang makalabas na aswang mula rito. Hindi pa ba naturo sa iyo yun ni Mang Jaek? Hindi pa. Hindi pa ako biyasa sa orasyon at wala pa akong hiyas na katulad ng sayo. Pero kaya kong lumaban gamit ang lakas at mga sandata. Okay. Nasaan ang sinasabi mong daan papunta sa ilalim ng asyenda? Nandun. Wala na kami inaksayang oras, Kabanong. Bumaba kaagad kami hanggang sa marating ang pinakailalim. Doon ay mas bumigat ang aming pakiramdam. Halatang may lumalakas na puwersa ng kampon ng kadiliman. Pero ang determinasyon ko na makilala ang pinuno ng aswang ay mas lalo ring lumalim. Kaya ang liwanag ng hiyas ay mas lalo ring lumalakas. Ito ang nagsisilbi naming ilaw sa dilim. Nang nasa pasilyo na kami ng ilalim ay mas tumindi pa ang negatibong enerhiya. Mas ramdam na talaga namin ito. Kahit hindi nagpapahalata si Charis ay alam kong kinakabahan na rin siya. Nakikita at nararamdaman ko yun sa kanya. Hanggang sa makarinig na naman kami ng pag-ungol ng mga kalaban. Sa isang iglap ay may sumulpot ng mga aswang. Wala na kaming inaksayang oras. Sumugod ako at tinamaan ng tadyang ng isa. Ramdam ko, Kabanong, ang pagbaon ng tali at ng pag-urong ng laman ng aswang. Umungol siya at sinubukang kumapit sa akin. Pero tinulak ko ang ulo niya palayo at sinaksak ulit sa dibdib ng maraming ulit. Hanggang sa makita ko na siya na unti-unting nagiging abo. Bago pa lumagapak sa lupa ang aswang ay wala nang natira rito. Lumingon ako kay Charis. Humihingal na siya pero naubos na rin niya ang mga kalabang kaharap niya. Ayos ka lang? Inihingal ka na. Hindi ko rin alam kung bakit. Madali lang naman patayin yung mga aswang pero yung mabigat na pakiramdam, nakakaubos ng enerhiya. Parang inaagaw nito yung lakas ko Halika, lumapit ka sa akin. Anong gagawin? Ha? Hindi ko na siya pinatapos ng sinasabi niya. Niyakap ko siya ng maigpit at saka nagbigkas ng orasyon ng proteksyon. Nang maramdaman niya ang kakaibang init ng katawan, ay dali-dali siyang tumanggal sa pagkakayakap sa akin at itinulak ako palayo. Ano yun? Relax lang, hindi kita ginagayuma. Orasyon yun ng proteksyon laban sa negative energy. Kumusta na ang pakiramdam mo? Gumaan nga. Nawala yung hingal at pagod ko. Salamat Walang anuman. Nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang sa harangin na naman kami ng higit 15 aswang. Dito ko napatunayan na marami na talaga ang napasailalim sa kamay ng kampo ng kadiliman. Hindi na rin ako nagtaka kaya mabigat ng husto ang negatibong enerhiya sa ilalim ng asyenda at gumagapang ito sa buong rancho.
Huminga ako ng malalim at nang handa na kaming sumalakay ay nakarinig kami ng malakas na ungol na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Dahil dito, ang mga aswang na paatake na sana ay biglang umatras. Pagkalaon ay naglaho sila sa dilim na parang isang anino. Nagkatinginan lang kami ni Charis na nagtataka. Yung ungol na yon, mukhang galing sa pinuno nila. Kaya pala sila nagpulasan eh. Mukhang gusto ng pinuno ng aswang na matunto natin siya. Pero mag-iingat pa rin tayo. Tama. Hanggat hindi natin siya natatalo, kailangan maging maingat. May tanong nga pala ako sa'yo. Ano yon? Sabi nung aswang na tinanungan natin, malapit daw sa puso nyo yung pinuno. Oo nga. Pero hanggang ngayon wala pa rin akong ideya kung sino yung sinasabi nilang malapit sa puso namin. Lalo na sa puso ni Mang Mon at Manang Alisa. Hindi ko to natanong doon sa bahay ni Mang Jaek, pero wala na ba silang natitirang pamilya? Wala na silang mga kamag-anak eh. Kahit yung nag-iisa nilang anak namatay na rin pati yung asawa nun. Meron silang apo, pero matagal na panahon na rin wala. Inanod yun ng lumaragas ang tubig sa ilog nung 10 taong gulang pa lang kami. 15 years old naman ako noon. 5 taon ang tanda ko kay Pempem nung nangyari yun. Kaya naging malapit ako sa mag-asawang yun. At talagang ako ang tinuring nilang apo. Kaya pala, ganun na lang din ang galit mo nang mamatay sila. Talagang umuwi ka rito para hanapin pang hustisya. Nadyan na rin to ng tadhana. Hindi ko sinasabing gusto ko yung nangyaring pagkamatay nila Mang Mon at Manang Alisa. Pero dahil doon nakauwi ako dito at nalaman ko ang totoong kalagayan ng rancho. At konektado rin pala sa pagkamatay nila. Hindi ko lang mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanila. Malulutas ko na rin ang problema rito. Pati yung sayo. Oo nga. Ay teka, nandito na yata tayo sa pinakadulo Napatingin ako sa harapan at nakita kong isang makapal na pinto. Pagkatingin ko kay Charis, ay dali-dali kong itunulak yon hanggang sa tuluyang magbukas. Maliwanag sa loob dahil sa mga kandilang nakasindi sa bawat sulok ng malawak na silid. Sa pinakadulo ay tila may batong upuan at merong nakaupo roon. Nanlaki ang mga mata ko dahil hindi ako po pwede magkamali. Ang nilalang na nakaupo roon ay ang nilalang na nakita ko sa panaginip ko. Mapayat na hindi katangkaran at parang ang isang bata. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko nang malinaw kong makita ang mukha ng nagsabing batang lalaki. Hindi ako po pwedeng magkamali dahil hindi ko makakalimutan ang mukha niya na parang walang pinagbago. Ikaw? Kumusta, Kuya Cyrus? Ha? Pempem? Paano nangyari? Mahirap bang paniwalaan na ako ito? Ang pinuno ng aswang, Kuya Cyrus? Imposible. Matagal ka ng patay. Patay? Kailan naman ako namatay, ha? Nung gabi na inanod ka ng malakas na ragasan ng tubig. May nakita ba kayong bangkay ko? Wala. Iyon naman pala. Bakit nyo kagad pinalabas na patay na ako? Ginusto nyo lang talaga akong mamatay? Kayo ng lolo't lola ko? Hindi totoo yan. Hinahanap ka namin. Sinungaling! Kung hinahanap nyo ako, di sana. Hindi kayo nagugulat ngayon. Pero hinayaan nyo lang ako mabulok Mabuti na lang at hinatagpo ko ng isang nilalang at binigyan ako ng lakas at kapangyarihan. Aaminin ko na hindi naging madali ang buhay ko. Nagtago hanggang sa makabalik dito para makapagiganti. At ngayon natupad ko na ang gusto ko. Napatay ko ang wala akong kwentang lolo at lola at napabalik na kita dito para patayin. Pempem, hindi mo ako kalaban. Lahat ng pumapatay ng mga aswang na pinamumunuan ko kalaban ko. Lalapit sana ako sa kanya para makiusap pero pinigilan ako ni Charis. Doon ko lang napansin na napapaligiran na pala kami ng mga aswang. Naging alerto kami pareho habang ang mga kalaban ay naghahanda na rin. Napatingin ulit ako kay Pempem at nang makita ko siyang humudyat ay sumugod na ang mga aswang. Wala na kaming inaksayang oras. Gamit ang sarili naming lakas ay nakapagtunggalian nga kami sa mga aswang. Pero mas nais kong makalapit kay Pempem para makausap ko siya ng masinsinan.
Charis, lalapit ako sa unahan. Delikado! Hindi ko siya pinakinggan. Umabante ako at hindi pinansin ng iba pang mga aswang na sumasalakay. Lahat sila ay iniwasan ko lang hanggang sa makalapit na nga ako kay Pempem. Pempem, makinig ka! Mahal na mahal ka nila Mang Mon at Manang Alisa. Hindi totoong iniisip mo. Nilamon ka lang ng galit. Kaya mo nasabi yan. Hindi ako nilamon ng galit. Ako na mismo ang galit. Kaya dito na kayo mamamatay lahat at mapapasakin ang rancho na ito. Nilapitan ko siya at niyakap. Saka ako nagbigkas ng mga orasyon hanggang sa maramdaman ko ang init ng katawan niya. Sinyales kasi yon ng epekto ng orasyon. Pero ganun na lang ang gulat ko dahil humahalakhak lang siya ng humahalakhak na parang isang demonyo. Pagkatapos ay ganun na lang ang gulat ko nang umikot ang leeg niya paharap sa akin. Narinig ko pa ang lagatukan ng mga buto niya kaya napaatras ako at napabitaw sa kanya. Bakit hindi umepekto? Nakalimutan mo na yata eh. Hindi lang ikaw ang marunong mag-orasyon. Malakas sa kapangyarihan ang binigay sa akin ng demonyo kaya hindi niyo ako matatalo. Napabuntong hininga ako sabay lingon kay Charis na medyo nahihirapan na sa kaaway. Nag-isip ako ng kung anong gagawin dahil halata naman na dihado na kami sa mga nangyayari. Napahawak na lang ako sa asul na hiyas hanggang sa maaalala ko ang isang bagay na sinabi ni Mang Jaek tungkol ulit dito. Ang asul na hiyas ka yan. Siya mismo ang pumili sa'yo. Wala kang hindi kayang gawin at kapag ginamit mo ang buong kapangyarihan nito, ang tanging kapalit nito ay malaki. Makakaya mo bang gawin yun para makapagligtas ng hindi lang isang buhay? Napabuntong hininga ako sabay lingon kay Charis na medyo nahihirapan na sa kaaway. Nag-isip ako ng kung anong gagawin dahil halata naman na dihado na kami sa mga nangyayari. Napahawak na lang ako sa asul na hiyas hanggang sa maaalala ko ang isang bagay na sinabi ni Mang Jaek tungkol ulit dito. Ang asul na hiyas na yan, siya mismo ang pumili sa'yo. Wala yung hindi kayang gawin. At kapag ginamit mo ang buong kapangyarihan nito, ang magiging kapalit nito ay malaki. Makakaya mo bang gawin yun para makapagligtas ng hindi lang isang buhay? Napaigpit ang hawak ko sa kwintas hanggang sa bigla na lang itong kuminang ng ubod lakas. Dito rin kabanong nabuo ang isang mabigat na desisyon. Muli akong napatingin kay Charis at naisip ko rin ang kalagayan ni Mang Jaek. Kaya hinigit ko ang kwintas at patakbong sumugod kay Pempem. Sinunggaban ko siya at pareho kaming napahiga. Pagkatapos ay sapilitan kong ipinalunok sa kanya ang asul na hiyas. Siniguro kong malulunok niya talaga ito hanggang sa mangyari na nga. Maya-maya pa, napatras ako nang makita siyang bigla na nangingisay-ngisay. Nagliwanag ang katawan niya hanggang sa tila magsabog yon ng liwanag sa buong paligid. Napapikit ako at napadapa. Biglang tumahimik ang paligid. Pagkadilat ko ay nakita kong unti-unti nang nagiging abo ang katawan ni Pempem habang tila inaabot ang kamay ko. Sinubukan ko siyang lapitan pero huli na dahil nalusaw na sa hangin ang katawan niya. Ganon din ang mga aswang nakalaban ni Charis. Pagkatapos nito ay biglang nawala ang mabigat na pakiramdam na bumabalot sa buong lugar. Nagapi namin ang pinuno ng aswang pero malaki ang naging kapalit kabanong. Dahil hanggang ngayon po ay hindi na ako makalakad. Ito ang naging kapalit ng pinili kong gawin. Naka-wheelchair na lang ako ngayon at kahit gaano ako kayaman ay hindi ko magamit ang perang yon sa pagpapagaling sa aking karamdaman. Tinanggal ko ang lahat ng maluwag sa dibdib. Ang inisip ko na lang ay nailigtas namin ang rancho at ang iba pang mga taong kasama ni Tio Cuenca na si Aling Celia at ang iba pa. Sa ngayon po ay kami na ni Charis ang pumalit kay Mang Jaek dahil patay na siya. Gamit ang aking kayamanan, tumutulong pa rin ako sa mga nangangailangan lalo na kung patungkol sa hindi pangkaraniwan. Nawa po ay nagustuhan niyo ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig at pagpalain tayong lahat ng Panginoon.
Huwag nawa tayong mawala ng pananalig sa Diyos na buhay. Mga kabangers, mga kayanggaw, bago tayo magwakas, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumubaybay sa bago nating kwento na ito ngayon. Kung medyo bitin kayo, inaanyayahan ko kayo na bisitahin ang dalawa pa nating channel. Ang Pamela Clamil channel kung saan nagnanarate ako bilang si Lolo Pael at ako rin bilang si Kabanong. At bisitahin nyo rin ang bagong-bagong channel natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron na itong mga moving images kaya meron na tayong napapanood. Habang nakikinig tayo ng narration na meron ng music and effects. Kaya mas maganda, hindi ba? Sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi kayo mahirapan na maghanap, ilalagay namin sa pin comment ang mga links ng nasabing video. Hanggang sa muling mga kwento, wakas!